Tulungan mo ako! Bakit ka nakatingin lang dyan? Ay putik, totoo nga! Tulong! Makalapain ako nitong si Linda! Ang dami niyong shot-shot! Tumakbo na lang kayo! Aray! Ayan, tanga! Hindi tumitingin sa dinaraanan! Tayo, bilisan mo! Mga kasama, unti-unti na silang umatras. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Nagwagi tayo ngayong gabi. Dali! Dalian nyo! Oo, eto na nga! Malapit na sila! Baka mahuli na tayo! Visit ka, Joel! Puro ka nega! Ang bagal mo kasi tumakbo eh! Jigoy, puro ka kasi palaki ng tiyan eh! Huwag mo nga akong kapitan, Adjo! Wisit ka talaga! Nasa kalagitnaan sila ng pagtakas ng mga sandaling yun. Hinahabol sila ng may-ari ng bahay na kanilang pinasok. May daladalang baril ang matandang yon at ilang beses na silang pinaputukan. Pero hindi pa rin sila matamaan. Nasa kagubatan kasi sila at talaga namang nakatulong ang mga puno para mahirapan ang matandang lalaki na mahabol at mapatay sila. Paglingon nila, nakita nilang hindi na lang ang matanda ang humahabol sa kanila. Kasunod pala na matandang yon ang mga tauhan nila na may mga daladala ring mga baril. Nagsisigawan ang mga yon. Mararamdaman sa boses ng mga lalaki na gigil na silang mahuli. Mga pre, tingnan nyo, dumami yung mahabol sa atin. Malamang mga tauhan yun na matanda. Mayaman yung ninakawan natin eh. Mayor yun. Ang dami niyong shot-shot. Tumakbo na lang kayo. Aray! Ayan, tanga! Hindi tumitingin sa dinaraanan! Tayo, bilisan mo! Si Arjo na mismo ang bumalik para kaladkarin paalis si Joel. Wala nang pakialam si Arjo kung masugatan ito. Ang mahalaga na lamang sa binata ay makatakas sa mga humahabol sa kanila. Ay, gagi! Bilis pa! Dito sa gilid! Talon! Ha? Mukha mo! Talon! Huwag kang duwag! Talon! Tinulak na sila ni Jinggoy pababa sa tubig. Nasa tuktok kasi sila ng isang falls at kung hindi sila tatalon doon, hindi nila matatakasan ng mga armadong kalalakihan na nakasunod sa kanila. Pagtalon nila, ay niratrat pa sila ng bala sa tubig. Buti na lamang ay hindi sila tinamaan. Hindi na sila hinabol pa ng mga yon, kaya naman dali-dali na silang lumangoy papunta sa gilid para makaahon. Hingal na hingal ang tatlo. Sumabay pa ang malamig na klima ng mga sandaling yon. At ang tubig na naroon ay parang nababara ng yelo. Sa wakas, nakatakas din tayo sa mga tukmol na yon. Akala siguro nila, may isa nila tayo. Mautak yata to. Buti na lang, hindi tayo naabutan. Pero namukan kaya nila tayo? Tingin ko hindi naman, madilim eh. At saka malayo naman tayo sa kanila. Dapat lang talaga na hindi. Kasi kung namukaan nila tayo, yari tayo. Baka ipapatay tayo ni Mayor. Hindi basta-basta ginawa natin eh. Nagnakaw tayo ng pera niya. Pero naisip ko lang tama ba yung ginawa natin? Hindi naman tama ang ginawa natin, pero hindi rin naman tama yung ginawa ni Mayor eh. Galing lang din naman sa nakaw yung ninakaw natin. Saan ba galing yung perang ninakaw niya? Di ba sa kaban ng bayan? Oo, sa kaban nga ng bayan. Ano naman? Anong ano naman? Parang ninakawan na rin natin yung taong bayan. Wala tayong pagkakaiba kay Mayor. Ngayon ka ba talaga nakaramdam ng konsyensya 2 taon na nating trabaho yung ganito eh. Ngayon ka pa gumaganyan pre. Kapag ninakawan mo ang magnanakaw, hindi yung masama. Kinuha mo lang sa kanya yung kinuha niya. Pero kung yung pera nga ninakaw niya ay galing sa mga taong naghihirap at nagsisikap sa araw-araw, di ba parang sa taong bayan na rin tayo nagnakaw? Kung nakukonsensya ka, di yung parte mo rito sa kinuha natin ibigay mo na lang sa simbahan. Total, mabait ka naman
Malay mo, kunin ka kagad ni Lord. O ano? Ayaw mo ba? Amin na lang to. Ha? Buwang ka ba? Naghirap din ako dyan, no? Akala ko ba nakukonsensya ka? Kailangan ko rin ng pera. Tsaka, ang kapal ng mukha nyo kung kayo lang ang makikinabang dyan. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Umalis na rin sila doon at kahit nilalamig, hindi na nila yun ininda. Ang mahalaga sa kanila ay ang bag na naglalaman ng maraming pera at alahas. Buti na lang talaga waterproof tong bag na to. Kung hindi, baka nauwi to sa bato. Mukha ka kasing bato eh. Kaya madalas tayo minamalas dati eh. No, kalbo ka pa. Masamang tao. Anong connect? Kunik mo sa akin, tom ng ulo mo. Oh, tama na yan. Baka mag-away na naman kayo eh. Nung makalabas na sila ng kagubatan, saka lamang nila binuksan ang bag. Nasa likuran sila ng abandonadong sasakyan. Doon nila pinaghati-hatian ang perang nakulimbat nila sa isang magnanakaw din na mayor. Umabot ng halos 200,000 ang perang nakuha nila. Maliit pa yon kumpara sa pinagplanuhan nila. Pero masaya na rin sila kahit papaano. Ang mahalaga naman sa kanila ay meron kesa wala. Pantay-pantay at walang lamangan ng hatian. Ganun ang kanilang sistema kahit na hindi magkakapantay ang pagod na nailaan nila. Pag-uwi nila sa baryo nila, magaan ang kalooban ni Arjo. Meron na kasi siyang pambayad ng mga utang ng kanyang ina. May pambili na rin siya ng gamot ni Aling Sylvia. Nay, nandito na ako. Nandito ka na pala anak. Teka, bakit parang basang-basa ka yata? Naulanan ka ba? Nay, hindi naman umulan ah. Naligo kami ng mga tropa ko sa ilog. Biglaan kasi. Kaya wala akong dalang damit. Ano yung dalam mo? Prutas. Napadaan ako sa palengke. May nakita kong bukas pa eh. Kaya ayan, umabol ako ng bili bago sila magsara. Nako, maraming salamat. Magbihis ka na't baka magkasakit ka pa. Nay, kumusta ang pakiramdam nyo? Ayos naman ako. Medyo madali lang ako mapagod kaya hindi ako masyadong nagkikikilos. Huwag ka na mag-alala, Nay. Ako nang gagawa ng gawain bahay dito. Itong buong linggo, ilaan mo sa pagpapahinga. Aba, mabait ka yata ngayon. Nay naman, palagi naman ako mabait eh. Kailan ba ako naging masama? Ay, oo na. Mabait ka na. Sige na, magbihis ka na doon. Napangiti na lang si Arjo. Tumungo siya sa kanyang maliit na silid at agad na nagpalit ng damit. Pagkatapos, napatulala na naman siya sa lapag. Naalala na naman niya ang ginawa nilang pagpasok sa bahay ng kanilang mayor. Sa buong buhay ng pagnanakaw kasi nila, yun ang pinakamabigat nilang ninakawan. Ayos lang naman siguro yun. Hindi naman kami nagnakaw sa mga mahihirap eh. Sa mayayaman na may illegal na gawain kami nagnanakaw. Pero parang kaban kasi ng bayan yung ninakaw namin kay Mayor eh. Ay nako, yan na nga. Sumasakit lang ulo ko. Humiga na lamang ang binata. Nakatulog agad siya sa sobrang pagod. Ilang araw din kasi nilang pinagplanuhan ang ginawa nila. At sa mga sandaling yun niya lang talaga naramdaman ang matinding pagod. Kinabukasan ay nagising siya nang makaramdam na siya ng gutom. Naalala niyang hindi nga pala siya kumain. Buti naman at nagising ka na. Mag-aalas 9 na eh, oh. Mag-almusal ka na. Ay, salamat, Nay. Naganda ka pa pala talaga na almusal ko, ah. Lagi naman ako naghahanda ng makakain mo, ah. Umupo na lang si Arjo. Susubo na sana siya ng masarap na itlog na medyo sunog nang biglang magsalita ang kanyang ina na siyang nagpatigil sa kanya. Nabalitaan mo na ba yung nangyari? Ho? Kagigising ko lang, Nay. Ano ba yun?
Si Mayor daw, napasok na mga magnanakaw ang bahay. Nasamid si Arjo dahil sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung papaano siya tutugon sa sinabi ng ina. Hindi kasi alam ni Aling Silvia ang trabaho nilang magkakaibigan. Wala itong kamalay-malay na ang perang dinadala niya sa bahay ay galing pala sa nakaw. Alam mo, ang mga magnanakaw na yan, mga walang puso yan eh. Dapat sila ang nabubulok sa impyerno. Paano nila nagagawang magnakaw sa mga taong wala namang ginagawang masama sa kanila? Biruin mo na lang ha, nagtatrabaho na maayos yung mayor natin, tapos nanakawan siya? Sigurado ba kayo na maayos ang trabaho ni Mayor? Baka mamaya nagnanakaw din naman siya. Hoy, hinaan mo ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Ikaw talaga, ang bait ni Mayor na. Malit ka pa lang ang pamilya na nilang nangangalaga dito sa atin. Kaya mabuting tao si Mayor. Kaya nga nakakagalit kasi siya pang ninakawan. Yung mga magnanakaw na yan, mga tamad magtrabaho. Palibasa hindi yata naturuan ng mga nanay ng magandang asal. Nako, mga magnanakaw sana mamatay na. Hindi malaman ni Arjo kung papaano niya tatanggapin ang mga sinasabi ng kanyang ina. Kulang na lang ay bigla na lang siyang himatayin dahil lahat ng sinabi ng matanda ay salung-salo niya. Nung puntong iyon, nakaramdam na naman siya ng konsensya. Pero pilit niyang nilalabanan yon. Mas kinakapalan na lang niya ang kanyang mukha at palaging iniisip na wala siyang ginagawang masama. Matapos kumain ay agad siyang nakipagkita sa mga kaibigan niya. Sa bakuran pa lang ni Jinggoy, naamoy na niya ang alak. Sakto naman na naroon din si Joel. Pero normal lang si Joel dahil hindi naman ito nag-iinom ng alak. Oh, anong nangyari dyan? Malamang lasing. Pagka-uwi kagabi, nakita ko nag-inom ka agad eh. Di na talaga uuwi yung asawa niya? Hindi na. Sabi niya sa akin kagabi, nalaman niya na magpapakasal na yung asawa niya sa iba. Aray ko, sakit naman nun. Ito naman kasi si Jinggoy eh. Kung noon pa lang pinakasalan na niya si Linda, edi sana walang naging problema. Para kahit nakahanap na yun ng iba hindi naman makakapagpakasal. Hindi naman kasi yung kasal ang problema. Ang problema niya yung katotohanan na hindi na nga talaga siya mahal ng dati niyang asawa. Correction lang ah. Hindi naman niya asawa si Linda kasi hindi naman sila kasal eh. Kalibin lang. Ay, oo nga pala no. Pero ayos na rin siguro na naghiwalay sila. Kaysa naman magkaroon ng asawa tong kaibigan natin na may lahing aswang. Oo nga pala no. Totoo ba yung chismis na yon? Yang sabi ng ibang kakilala ni Linda, totoo naman daw talaga na may lahing aswang yung angka ni Linda eh. Ang kaso, wala namang makapagpatunay. Puro haka-haka lang. Pero mali mo nga, di ba? Mas maganda ng sigurado. Nakakatakot pa naman yung mga aswang na yan. Bakit? Ano bang ginagawa ng mga aswang? Nangangain ng buntis? Hindi lang buntis, no? Sabi ni Mama, sa probinsya nila kahit sino kinakain ng aswang. Depende kung kailan sila gutom. Naku, kwento na naman. Ay nako, saan na ako maniniwala kapag may nakita na talaga akong totoong aswang? Ikaw ang bahala. May kanya-kanya naman tayong paniniwala eh. Paniwalain mo kung anong gusto mo. Pero minsan pre, wala namang mawawala kung maniniwala tayo eh. Minsan pa nga nakakatulong sa atin yun eh. Oo na. Ay, bukas nga pala. Anong balak? Tuloy pa ba tayo sa pamisa ni Father Teston? Pagkatapos siyang ginawa natin, may gana ka pa talaga magsimba ha? Kakaiba ka rin eh no? Nakokonsensya na nga ako eh. Parang gusto ko nang itigil tong ganitong gawain. Uy, tandaan mo lang na ang mga binibiktima lang natin yung mga mayayamang tao na may ginagawang masama. Wala tayong ninanakawan na inosente, no? Hindi na lang talaga ako magsasalita, baka hindi mo naman ako maintindihan eh. O sige na, punta lang ako ng palengke.
Naglakad na rin ang binatang si Arjo paalis. Napadaan siya sa simbahan at napansin niyang tila nagkukumpulan ng mga tao sa tapat. Lumapit siya roon. Nakita niya si Mang Ping na nakikiusyoso. Si Mang Ping ang dating barangay kagawad na napilitang mag-resign dahil na rin sa katandaan. O Mang Ping, ano nangyari? Arjo, buhay ka pa pala. Ngayon na lang kita nakita. Eto ba? Yung kisame kasi ng simbahan, gumuho, bumagsak na. Buti na lang, nabagsakan, marupok na rin. Kasi ang simbahan na yan sobrang tagal na kasi yan. Wala hindi naman na ipapayos ng lokal natin. Napasilip ang binata sa loob. Nakita niya kung papaanong lumungkot ang mukha ng mga madre at ang paring si Teston sa gilid ay nakaupo at nakatingin lang sa nangyari. Parang lugmok at naiiyak na rin. Kung ako lang may pera, pinaayos ko na yan Ang kaso, wala naman akong pera Ang maraming pera, yung mga konsehal, mga congressman at mayor natin. Pero wala. Walang nangyayari. Mas yumayaman lang sila. Pero yung mga dapat nilang tugunan, kagaya nito, wala. Nga. Ay nako, hihintayin pa nilang mawasak bago umaksyon Baka nga walang gumalaw ng problemang yan. Magtuturuan pa yung mga yan. Tapos kapag malapit ng eleksyon, mag-uunahan sila. Magpapasikat. Magpapabango sa mga tao. Kunwari, makikipagkamay pero diring-dirit maghuhugas agad ng kamay o mag-alkohol. Kaya umalis na rin ako sa pagiging kagawad Hindi lang dahil sa katandaan dahil na rin sa bulok ang sistema dito sa mundo ng politika natin ngayon dito sa Pilipinas. Hindi halatang marami kayong hinaing Mang Ping. Kasi naman, nakakaides, nakakaurat, nakakabanas. Mayaman naman kasi talagang bansang Pilipinas Napakadami lang talaga mga magnanakaw. Paano kaya nila nasisikmura na yung pinapakain nila sa mga pamilya nila galing sa nakaw, galing sa panloloko, galing sa masama? Nako, sana mamatay na yung mga magnanakaw na yan para naman kahit papano magkaroon ng bagong pag-asa ang bansa natin. Hindi malaman ni Arjo kung ngingiti siya o tatawa sa sinasabi na matanda. Sapul na sapul kasi siya sa lahat ng kanyang mga narinig. Pakiramdam niya siya talaga ang sinasabihan ni Mang Ping kahit na hindi naman. Bakit natahimik ka? Wala ka bang reaksyon sa mga sinabi ko? Hindi ka ba sang-ayon sa mga sinabi ko? Bakit? Magnanakaw ka rin ba gaya nila? Nako, hindi naman po. Namamanghalang ako sa inyo. Ang dami nyo kasing kaalaman pagdating sa politika Bibihira na lang kasi akong makakita ng gaya ninyo. Ay nako, bibihira na lang talaga ang kagaya kong alam ang nangyayari sa paligid. Marami kasi sa mga Pilipino ngayon, mga bulag, mga bingi, at higit sa lahat, mga tanga. Pakita lang ng kaunting kabutihan akala nila totoo kagad. Sa tingin niyo po ba ilang araw bago magkaroon ng magpapagawa sa kisame ng simbahan? Abay, hindi ko alam. Pero sana naman bago man lang sumapit ang simbang gabi, ayos na. Ay, nakakalungkot kung magsisimbang gabi na walang maayos na kisame. Paano kung umulan? Bulok na rin yung mga bobong. Ako na pong bahala. Ha? Anong ikaw nang bahala? May pera ka bang pang-ayos? Ay, ang ibig ko pong sabihin, ako nang bahala. Tutulong po ako sa paggawa ng kisame nila kapag may pang-ayos na. Mabuti naman kung ganon. Ay, buti ka pa May pagmamahal ka sa ibang sektor yung ibang binata rito sa atin, ayun, puro papogi, puro palaki ng bayag. Akala mo naman mga gwapo, mukha namang mga hito. Natatawa na lang si Arjo sa huling sinabi na matanda. Pero noong mga oras na yon, mas lalo na siyang kinakain ng kanyang konsensya. Pakiramdam niya,
May dahilan kung bakit ninakaw nila ang perang hawak ng mayor nila. Palagay niya para talaga yun sa pagpapagawa ng simbahan. Kaya naman, pagsapit ng kinagabihan ay agad niyang pinuntahan si Joel at si Jinggoy na masakit pa rin ang ulo dahil sa hangover. Iingay naman ng mga manok mo, pre. Aadubuhin ko yan. Uy, wala kang karapatang mag-inarte, no, Arjo? Nasa balwarte ka nila. Ano bang sasabihin mo? Sabihin mo na kasi, may gagawin pa ako eh. Gusto ko sana yung ninakaw natin pera kay Mayor, i-donate na lang natin sa simbahan. Nasira kasi yung kisame dun eh. Ilang araw na lang bago ang simbang gabi. Baka walang magamit na simbahan ng mga tao. Ay, pambira ka naman. Nagpakahirap tayo. Nalagay ang buhay natin sa alanganin tapos ibibigay lang natin sa simbahan. Hindi mo ba mahal si Lord? Yan ka na naman eh. Tumigil ka nga. Arjo, alam mo naman na hayaan natin yung ginawa kasi may mga pangangailangan tayo. Ako, kailangan kong tubusin yung nakasanlang lupa ni tatay. Hindi naman natin yung pera eh. Pera yun ng taong bayan. Hindi pera ni Mayor ang kinuha natin. Kung iniisip nyo, nakaw niya lang yun na galing din sa mga tao. Kaya ngayon, mas maganda nang ibalik natin sa mga tao yung kinuha nila. Pambira ka naman talaga oh. Kapag ikaw talaga na konsensya, sira lahat ang pinaghirapan natin eh. Paano na tong lupa ni tatay? Basta, ako, ibibigay ko sa simbahan ng lahat. Wala pa naman akong naibabawas eh. 500 pa lang. O sige, ganito na lang. Hahatiin ko sa kalahati. Yung kalahati, ibibigay ko sa simbahan. Yung kalahati, sa lupa ni tatay. Ganon din sa akin. Yung kalahati, bibigay ko na rin sa simbahan. Yung kalahati naman sa akin. Hindi ba pwedeng buo na lang? Naku, lugi naman kami niyan, pre. Pre, ayos na yun. Buti nga nakonsensya pa kami. Walang may konsensya nga, kalahati lang naman. Ang malaga, meron kaysa wala. Hindi na tumutol pa si Arjo sa gusto ng dalawa. Ang inisip na lang niya ay kahit papaano meron pa rin mapupunta sa simbahan. Nang sumapit ang kinagabihan, dala-dala na nila ang isang bag na naglalaman ng pera. Marahan silang lumapit sa simbahan. Nakita nila ang mga madre na naroon, naglilinis ng mga kalat na nagmula sa kisame. Sigurado na ba talaga tayo sa gagawin natin? Wala na magbabago ng isip? Ako hindi. Eto lang naman si Arjo mapilit eh. Bakit ba kasi dinapuan pa to ng kabaitan eh? Manahimik na nga muna kayo. Baka marinig pa tayo rito eh. Ako pa mapapahama kasi ako ang lalapit dun. Kung ibigay mo na lang sa kanila at sabihin mong galing sa isang mayamang tao. Buang ka ba? Di napaghinalaan naman ako. Baka mamaya isipin pang ito yung perang ninako kay Mayor eh. Hindi ka talaga nag-iisip kahit kailan, Joel no? Huminga ng malalim si Arjo. Tumingin-tingin siya sa paligid niya. Kinakabahan ng binata. Namamawis ang kanyang palad. Batid niya na kapag may nakakita sa kanya, matatapos na ang maliligayang araw nilang tatlo. Nang makakuha siya ng tamang pagkakataon, mabilis siyang tumakbo at agad na hinagi sa loob ng simbahan ng bag. Tumakbo naman siya kaagad pabalik. Mula sa kanilang kinalalagyan, nakita pa nilang may mga madre nang lumapit sa bag. Nagsigawan ng mga madre, paulit-ulit na pinasasalamatan ng Panginoon. Pero walang kaalam-alam ang mga yon na galing sa nakawang pera. Tayo dapat ang pasalamatan nila, no? Kasi tayo ang kumuha nun kay Mayor. Bakit? Ikaw ba si Lord? Tayo na nga, umalis na tayo. Nagawa na natin ang dapat. Wala nang sinayang na oras ang magkakaibigan. Bago pa sila makita ng mga tao ay agad na rin nilang nilisan ang lugar na yon. Magaan ang pakiramdam ni Arjo. Pakiramdam niya talaga. Nagnakaw sila ng pera para makatulong sa simbahan. Kung siya ay masaya at maluwag ang paghinga, ang dalawang kaibigan niya ay tila nang hihinayang.
Oh, bakit ganyan ang mga mukha nyo? Dapat nga masaya kayo kasi may natulungan tayo, di ba? Pre, ang laking pera nang nawala sa akin. Paano ako matutuwa? Hindi kasi kami kasing bait mo eh. Ayaw nyo pala bakit kayo pumayag na ibigay ang kalahati. Kasi gusto namin magawa ang gusto mo. Ibig sabihin lang yan, pre, mababait din kayo. Ayaw nyo lang kasing aminin. Pre, nakakapagod maging mabait sa bansang to. Nakakahingal, nakakasawa. Kapag naging mabait ka, mahina ka. Hindi totoo yan. Yun ang realidad na dapat mong tanggapin, Arjo. Kaya nga tayo gumagawa ng masama kasi wala tayong napapala kung magiging mabait tayo eh. Tingnan mo, tumingin ka sa lipunan. Yung mga politiko na yan, mababait ba talaga ang mga yan? Hindi. Mababait lang sila kasi may kailangan sila sa ating mga tao. Yung boto natin. May mga politiko pa rin namang mabubuti. Hindi naman lahat nabubulok. At dahil nga kakaunti lang ang mabubuti, wala rin naman sila magawa. Anong gusto mong mangyari? Maging masama na lang din sila kasi di nila mabago ang bansang ito. Hindi naman ganun ang sinasabi ko. Hindi mo naman ako naintindihan eh. Tama na yan. Baka mamaya mag-away pa kayo. Ganito na lang. Sa susunod na operation natin, alamin na natin sa una pa lang kung sino yung magdo-donate. Para naman walang maging problema sa hatian. Hindi na ako sasama mga pre. Ha? Bakit naman? Magbabagong buhay ka na? Gusto ko nang magbagong buhay. Para na lang sa nanay ko. Naawa ako sa kanya eh. Kapag nalaman niya itong ginagawa natin, baka magalit siya at itakwil niya ako. Bakit? May bala ka bang sabihin sa kanya balang araw? Kasi, di ba mabait ka? Ang mabait hindi nagsisinungaling. Yun na nga ang problema ko eh. Ayos lang sa akin kung magbago ka. Ikaw kasi, may pamilya ka pa. Nandun ka sa nanay mo. Ako, wala na. Kaya ayos lang sa akin na dito na ako habang buhay. Ako may pamilya pa rin naman ako eh. Pero kasi wala naman silang pakialam sa akin eh. Ginagatasan lang nila ako. Akala kasi nila may matino akong trabaho. Hindi nila alam na ito ginagawa ko. Hindi. Lahat tayo dapat magbagong buhay. Ako, uunahan ko na kayo. Pag-isipan nyo, mahirap mabuhay sa maling paraan. Sumisikip ang mundo natin sa ganito. Lalo na't mga masasamang tao rin ang ninanakawan natin. Ano? Magbago? Di ko alam ha. Basta ako, iniisip ko pa rin yung asawa ko. O bakit? Aasa ka pa bang babalik siya? Hindi pre. Anong inaano mo dyan? Nagpunta kasi doon pinsang ko na isa para maningin lang utang. O tapos? May sinabi sa akin pinsang ko na hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Pero kasi naiisip ko pa rin hanggang ngayon eh. Ano ba kasi yan? Pabiting ka pa eh. Sabi kasi ng pinsan ko, parang nakita niya si Linda na iba yung itsura. Ha? Paanong iba yung itsura? Palagi naman pangit yung asawa mo. Uy, bibig mo naman. Ano nga? Sabi ng pinsan ko, parang haba ng dila ni Linda. Tapos yung mukha niya naman parang kulubot daw. Sa halip nga na singilin niya, tumakbo na lang daw siya eh. Nung una, hindi ako maniwala. Kasi, paano niya naman malalaman bahay ni Linda yun? Pero naalala ko, nasa iisang baryo lang pala sila nung bagong lalaki ni Linda. At saka yung pinsan ko na yun hindi naman mahilig gumawa ng kwento yun. Tahimik na tao lang yun Kaya pag nagsabi yun, sigurado totoo. Ibig sabihin pala niyan pre, totoong chismis na may lahing aswang ang asawa mo. I mean, yung dati mong asawa. Akala ko naman kasi gawa-gawa lang yun para paghiwalayin kami. Kaya hindi ako naniniwala. Paghiwalayin nino? Ng mga tao. Wow, akala mo naman talaga artista. Kilala kayo? Seryoso ako pare. Concern kasi yung mga taga sa kanila dun sa kabilang baryo. Kasi iniisip nila, balang araw mapapahamak itong tropa natin. Basta pre, wala akong napapansin sa kanya na ganun mula nang magsama kami. Ngayong naghiwalay na kami, doon na talaga lumabas yung pagiging niya. Baka naman kaya siya nakipag-iwalay kasi ikaw lang din ang iniisip niya, di ba?
Ibig sabihin, mahal niya pa ako. Ito talaga si Joel. Pinaasa na naman si Jinggoy. Basta mga pre, pakiramdam ko talaga, aswang siya eh. Malalaman lang natin yan kung pupuntahan natin. Kayo na lang. May gagawin pa ako eh. Sus, natatakot ka lang eh. Bakit naman ako matatakot kung alam kong hindi naman yung totoo, di ba? Para nga malaman natin kung totoo o hindi, sumama ka sa amin. Wala namang mawawala, di ba? Oo nga, sumama ka na sa amin. O baka naman kasi takot ka lang talaga. O di sasama ako. Takot ang putik. Nung gabing yun, wala silang sinayang na oras. Agad-agad silang nagtungo sa kabilang baryo para tingnan kung totoo nga ba ang kanilang hinala na aswang si Linda. Lungyang bayan. Labas pa lang, alam mo nang hindi na nakakatuwa eh. Dilim naman ang bahay nila. Wala ba silang ilaw? Dami niyo namang satsat. Tara na, lumapit na tayo. Nauna nang naglakad si Jinggoy. Bumuntong hininga na lang ang dalawa habang nakasunod. Nang makapasok na sila sa bakuran, sinilip nila ang loob ng bahay, total nakabukas naman ito. Walang tao doon. Kandila lang ang ilaw pero nasiguro nilang wala roon si Linda. Naglakad sila papunta sa gilid ng bahay. Nakita nila roon ang babaeng si Linda, nakatalikod at nakatingala sa itaas. Linda, mahal? Pre, hindi ka naman yata niya narinig eh. Lapitan mo kaya. Baliw ka ba? Paano kung totoong aswang yan? Eh di sinakmal siya. Linda, naririnig mo ba ako? Ako ito, si Jinggoy. Nandito ko para... Ha? Uy, gagi! Mga pre! Una na ako sa labas ha! Ikaw pala duwag eh. Napailing na lang si Arjo. Nanatili siya roon kahit na medyo nawiwirduhan na siya sa mga nangyayari. Biglang nakaisip naman si Jinggoy na lapitan ng babae. Nangawakan na ni Jinggoy si Linda, bigla na lamang yung humarap ng may nakakatakot na muka. Maging si Jinggoy ay napaatras na rin. Aalis na sana sila nang biglang pumaibabaw ang babae kay Jinggoy. Tulungan mo ako! Bakit ka nakatingin lang dyan? Ay putik, totoo nga! Tulong! Makalapain ako nitong si Linda! Agad na hinubad ni Arjo ang kanyang sapatos at agad na sinampal sa muka ang babae. Nang makaramdam ng pagkahilo si Linda, ay dali-dali na silang tumakbo. Hinila nila si Joel na naabutan nilang nasa labas. Hindi na rin naman sila hinabol ni Linda, kaya agad na rin silang nakalabas sa baryong yon. Gagi pre! Buti na lang, hindi talaga kayo nagkatuluyan. Totoo nga ang aswang. O ano, tameme ka no? Bakit? Bakit naging ganun siya? Hindi pwede yun. Isa lang ang ibig sabihin yan. Ngayon na yung tamang panahon para maging aswang siya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nangihinayang ako sa kanya eh. Totoo nga talagang aswang eh, no? Ay naku, paulit-ulit ka. Para ka sirampla ka. Ano namang gagawin natin ngayon mga pre? Wala tayong pagsasabihan na aswang si Linda. Baka tugisin siya ng mga taong bayan, pre. Hindi ko kayang malaman na pinatay siya ng mga tao. Gagi, paano kung siya na mismo magpakita sa tao? Sana, wag. Baka naman makapanakit siya ng ibang tao, pre. Naku, malilintikan tayo niyan. Ipagdasal na lang natin na sana hindi ganun na mangyari. Ipagdasal? Ngayon magdadasal tayo kanina lang sa simbahan ang sama-sama ng ugali natin. Huminga na lang ng malalim si Arjo. Nawiwindang siya sa naranasan nila. Akala nila kapag nakauwi na siya ng bahay ay mababawasan ang stress na dinaranas niya sa nangyari. Pero nang abutan niya ang kanyang ina, nakita niyang masama ang tingin nito sa kanya habang may hawak na walis tingting. Bigla na lamang siya nitong pinagpapapalo. Wala siyang ideya kung bakit. Aray, Nay! Bakit ba kayo nananakit? Aray, ano bang problema ninyo? Bakit ako nananakit? Hindi mo pa pala talaga alam? Nay naman,
Hindi naman ako magtatanong kung alam ko eh. Lasing ba kayo, Nay? Anong lasing? Buwang ka na ba? Kailan ako nag-inom? Ano ba kasing problema nyo? Problema ko? Ikaw! Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo. Bakit ka humantong sa ganyan? Akala mo siguro hindi ko malalaman? Ang alin? Yang ginagawa mong pagnanakaw! Natameme ang lalaking si Arjo nang marinig yun mula sa kanyang ina. Tila nanlambot ang kanyang tuhod. Namawis ang kanyang palad dahil sa kaba at hiya. Hindi niya alam kung papaano niya ipapaliwanag sa ina ang tungkol doon nang hindi yun nagagalit. Kahit na magkandakuba-kuba ako, kahit na magkasakit ako kakalabada, kahit na magutom ako para lang may makain kayo, ginagawa ko pa rin lahat. Ni kailanman ay hindi pumasok sa isip ko ang magnakaw. Kasi, para sa akin, mas masarap gastusin ang perang galing sa pinagpaguran mo. Tapos ikaw, ninanakaw mo ang perang pinagpapaguran ng iba? Nay, yung mga kinukuha naman namin ay hindi naman mga mabubuting tao. Galing din sa mga masasamang tao ang mga pera na yun. Di, anong pinagkaiba mo sa kanila? Nagnakaw ka pa rin. Masama ka pa rin tao sa ginagawa mo. Sino kasama mo? Si Joel? Si Jinggoy? Ano? Gaano mo na katagal ginagawa ito? Nung nakaraang taon lang ho. Bakit mo ito ginawa? Kasi gusto ko na kagad kayong maging masarap ang buhay, Nay. Naawa na ako sa inyo eh. Bakit ayaw mo magtrabaho ng maayos? Hindi ako yayaman kung mangangamuhan lang ako, Nay. Hindi kita kayang paunlarin kung magiging empleyado lang ako. Walang nayaman sa pagiging empleyado. Sa tingin mo, may mga yumaman sa pagnanakaw? Oo, Nay. Tumingin ka na lang sa mga politiko ngayon. Teka nga. Umamin ka nga sa akin. Kayo ba ang kumuha ng pera ni Mayor? Opo. Kami po. Pero binigay namin sa simbahan ng pera. Yung sa akin, buo. Sa mga kaibigan ko, kalahati lang. Binigay namin doon kasi naisip ko, pera ng taong bayan yun eh. Diyos ko, alam mo bang pinapahanap na ni Mayor ang magnanakaw ng pera niya? Alam ko naman yun, Nay. Kaya nga nag-iingat kami. Ay nako, sumasakit ang ulo ko dahil sa iyo, Arjo. Hindi ko alam ang gagawin ko sa iyo. Napakalaking gulo ng pinasok mo. Nakakasama ka ng loob. Matagal mo na palang ginagawa yan. Siguro lahat ng ibinibigay mong pera sa akin may mga galing sa nakawan na. Paano mo nasisikmura ang ganon? Ay, nakakahiya ka. Nakakadismaya ka. Mataas pa naman ang tingin ko sa iyo kasi akala ko yung malaking pera na sinasahod mo galing sa marangal na paraan. Palagi pa kitang ipinagmamalaki sa mga amiga ko. Nay, patawad ho. Pero gusto ko na rin pong magbagong buhay. Abay dapat lang. Kasi kung hindi ka magbabago, itatakwil kita bilang anak ko. Mas pipiliin kong mabuhay na lang sa mundo na mag-isa kaysa may kasama akong magnanakaw sa loob ng bahay. Padabog na naglakad ang matandang babae palabas ng kanilang bahay. Napaupo na lamang si Arjo sa gilid. Dismayado siya sa kanyang sarili. Pinaghandaan niya naman ang mga pangyayaring yon, pero hindi niya inakala na malala ang magiging epekto nito. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin pinapansin ni Aling Silvia ang binatang si Arjo. Ang binata naman ay sinusubukang suyuin ng kanyang ina. Bumili na siya ng kung ano-ano. Pinaglutuan niya ito at pinagsilbihan. Pero kahit na anong gawin niya, tila matigas talaga ang puso ng matandang babae. Hanggang sa isang araw, Nay? Nay? Nandiyan ba kayo sa loob? Pabukas naman tong pintuan oh. Nandito mga kaibigan ko, kakausapin ka raw po nila. Kung tulog nanay mo, huwag na nating istorbohin. Oo nga, sa ibang araw na lang, pre. Gising niya si nanay. Ayaw niya lang ako makita. Teka, pakibot nga yung flies na yon. sinubukan ng binata na sungkitin ang nakalak sa loob. Nagtagumpay naman siya. Nang mabuksan na nila ang pintuan, laking gulat nila nang maabutang nasa sahig na ang matandang si Silvia. Nag-aalala itong nilapitan si Arjo. Nay! Nay! Anong nangyari sa inyo?
Pre, may pulso pa si tita. Buhay pa. Sira ulo, malamang. Pre, sa papag natin siya ilagay, dali. Nagtulong-tulong silang maihiga si Aling Silvia dahil may kabigatan din ito. Paghawak ni Arjo sa noo ng kanyang ina ay mataas ang lagnat nito. Nung una ay inakala niyang simpleng sakit lang yon. Pero sa mga sumunod na araw, bigla na lamang nakakaramdam ng sakit sa tagiliran ng kanyang ina. Sinubukan naman nilang dalhin sa ospital, pero dahil nga masyadong malayo ang ospital sa kanila, walang sasakyan o kahit tricycle man lang ang handang magatid sa kanila. Lahat ng nakakausap nila ay tumatanggi kahit na sinasabi nilang emergency yon. Uy, para ka sira ulo. Huwag mo nga paginitan yung mga bote ko dyan. Nananahimik yung bote. Walang magagawa yung pagwawala mo. Kahit basagin mo pa lahat ng bote dyan, kung wala kang maiisip na ibang paraan para magamot ang nanay mo, wala rin mangyayari. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko kung bakit siya nagkasakit. Kung hindi lang sana ako naging magnanakaw, hindi siya may stress ng ganun kalala. Hindi ito ang tamang oras para sisihin mong sarili mo, pre. Ikaw na lang ang inaasahan ni Aling Silvia. Kung pati ikaw magiging mahina, sinong tutulong sa kanya para gumaling? Tama si Jinggoy, pre. Kailangan mo maging matatag. Iklaro mo muna yung utak mo para makapag-isip ka ng maayos. Kailangan niyo ba ng tulang? Napalingon ng 3 binata sa labas nang marinig nila ang tinig na yon ni Mang Ping, ang dating kagawad ng kanilang baryo. Pumasok ito ng bakurang kahit hindi nagpapaalam. May alam po ba kayong sasakyan na makakapagatid kay nanay sa ospital? Sumakit daw kasi yung tagiliran niya eh. Hirap na raw siya. Wala akong kakilala na may sasakyan, pero meron akong alam na makakagamot sa kanya. Sinong doktor yan? Gagawin ko ng paraan para mabayaran siya. Hindi siya doktor. Ano? Mekaniko? Malay mo, engineer. Maluluwag yata tornilyo ng mga utak nyo, no? Mamaya na nga kayo magsalita dyan. Talagang dalawa oh. Isa siyang albularyo, manunugis, mandirigma at amasona. Albularyo at ano? Basta, may kakayahan din siyang makagamot ng kahit na anumang uri ng sakit. Hindi ako naniniwala sa albularyo pero wala akong choice. Sige, pero saan ko makikita yung taong yun? Sa bundok ng Bolboles. Bundok ng ano? Bolboles. Mamping, pinagtitiripan niyo ba ako? Seryoso ko ngayon kasi kalusugan ng nanay ko ang pinag-uusapan natin dito. Bolboles ang putik. Magubat ba dun? Huwag ka na nga makisabat, uy. Seryoso din naman ako, Arjo. Yung kasi talagang pangalan ng bundok na yon. Kapag nalagpasan nyo ang bundok na yon, pagbaba nyo sa panan naroon ng isang baryo. Puro babae lang ang naroon. Pinagbabawal ang kalalakihan doon pero kapag sinabi nyo ang pakay nyo, ay tatanggapin naman nila kayo roon. Sandali, paano mo naman nalaman yan? Baka mamaya gawa-gawa mo lang yan ha? Nabalitaan nyo naman siguro nung muntikan na ako mamatay dahil sa stroke. Doon ako dinala ng mga kapatid ko. Gumaling ako kinabukasan lang din. Totoo itong sinasabi ko, hindi to gawa-gawa lang. O sige, sabihin na nating totoo. Pero paano naman kami makakapunta dyan? Pagpunta nyo sa baryo ng Agram, magtanong-tanong kayo kung nasaan yung tuyong ilog. Kapag naituro na nila sa inyo, meron kayong makikita doon na parang sirang tulay. Hindi kayo dadaan doon kasi mamamatay talaga kayo. Yung sa gilid ng sirang tulay, meron doon parang maliit na kuweba. Diretsuin nyo lang. Paglabas nyo, patatalaw nyo na kagad ang bundok ng Bolboles. Grabe, ganon kalayo yung nilakbay nyo para lang maipagamot ka? Di ilang oras kang stroke nun bago kayo makarating doon. Hindi naman siya sobrang layo. Mukha lang malayo kasi lalakarin nyo lang. Pero malapit lang naman yon. Ay, siya nga pala. Huwag na huwag kayong pupunta ron ng gabi. Ang natanggap ko kasing balita doon, hindi sila natanggap ng tagalabas kapag gabi. Baka pag hinalaan pa kayong kalaban. Sigurado ka bang epektibo ang manggagamot na yan? Ay, sinisiguro ko yan sa inyo.
Napatango na lamang si Arjo. Kahit na papaano ay gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. May kaunting pag-asa siyang natatanaw. Matapos ang usapan na yon ay agad na rin niyang binalikan ang kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo. Wala na itong lagnat pero dumadaing pa rin sa sakit ng tagiliran. Nay, nandito na po ako. Hindi mo pa rin ba ako papansinin? Magdadalawang linggo na akong parang mag-isa na lang dito eh. Sana nga nawala na ako para talagang mag-isa ka na lang dito. Para naman malaman mo ang halaga ko. Nay, mahalaga naman kayo sa akin. Kung mahalaga ako sa'yo, hindi ka sana gagawa ng masama. Lahat sana ng pangaral ko nung bata ka, yun ang ginawa mo. Pero hindi. Naging magnanakaw ka. Kaya nga sinusubukan ko ng magbago, Nay. Hindi na nagsalita pa ang matandang babae. Hindi na lang din pinahaba ni Arjo ang usapan dahil ayaw na niyang magdulot pa ng stresyon sa kanyang ina. Napapailing na lamang ang binata nang pumasok ito sa loob ng silid. Kinabukasan, tanghali na nakaalis ang magkakaibigan. Pupuntahan na nila ang kinaroroonan ng albularya na ang pangalan daw ay Sarah. Pwede naman kayong hindi na sumama rito Hindi nyo naman nanay yung may sakit eh. Parang kang tanga. Ayaw mo bang sinasamahan ka? Kaya ka namin sinasamahan kasi hindi naman ibang tao sa amin si Aling Sylvia. Parang nanay na rin namin siya, pre. Baka kasi ginagawa nyo lang yan kasi nakukonsensya kayo. Oo, nakukonsensya kami. Kasi inimpluwensyahan ka namin magnakaw eh. Pakiramdam namin, kasalanan din namin kung bakit kayo nag-aaway ng nanay mo. Kaya pwede ba? Umayos ka nga, pre. Hindi maganda yung ginagawa mo na parang minamasama mo pa yung pagtulong namin. Pasensya na. Akala mo kasi ibang tao eh. Batukan kita sa ngalangala mo eh. Makalipas ang halos 1 oras nilang paglalakad, sakalang nila na malaya na nasa liblib na parte na pala sila ng gubat. Napatigil sila sandali. Hindi pa rin kasi nila nakikita ang una nilang hinahanap. Kanina pa tayo lakad ng lakad, pero wala naman yung tuyong ilog. Ay, mali yata yung dinaanan natin eh. Ito kasi si Joel eh. Yung sabi mo dito. Sinunod ko lang naman yung sinabi nung taga-Barrio Agram eh. Mali nga yata tayo ng nilikuan. Subukan natin dun. Oh, ayun na yung tuyong ilog oh. Sabi ko sa inyo eh. Walang ya. 2 oras nating hinahanap yan. 2:00 na nandito pa lang tayo. Aabot kaya tayo? Hindi na daw natanggap ng bisita kapag gabi na, di ba? Huwag ka nga nyega. Ngayong nakita na natin tong tuyong ilog, dire-diretso na. Mahabang tuyong ilog na to. Kailangan nating hanapin yung tulay muna. Yun ata yung kuweba, pre, oh. Ang sabi, sa gilid ng tulay yung kuweba. Wala naman tulay dyan, Baka kasi tinanggal na. Kailan pa huling punta ni Mang Ping dito? Oo nga, pre. Baka yan na nga yun. Nagmamadali silang lumapit doon. Nilabas na agad nila ang daladala nilang flashlight. Tipikal na kuweba lang naman yun, pero malaki-laki. Binilisan nila ang kanilang lakad. Paglabas nila sa kuweba, meron silang nakitang malaking bundok. Wow, malapit na tayo. Anong malapit ang pinagsasabi mo? Malaki lang yung bundok kaya akala mo malapit. Bilisan na natin, baka abutin na naman tayo ng gabi. Pumasok na naman sila sa kagubatan. Dire-diretso lang sana ang lakad nila. Ang kaso nga lang, may mga parte ng gubat na talagang kinailangan nilang lumiko. Bagay na nagdulot na sa kanila ng kalituhan kalaunan. Pambira, tama pa ba tong dinaraanan natin? 5:00 na oh. Hindi pa rin natin nalalagpasan yung Bolboles. Nagkamali na naman siguro tayo ng dinaanan. Kainis. Kapag kasi kayong nagsasabi ng direksyon, naliligaw tayo eh. Oh,
May bahay dun oh. Tanungin natin yung nakatira dyan kung saan yung tamang daan. Sa pagbabaka sakaling makaalis doon, ay lumapit na sila sa bahay. Ni hindi man lang sila nag-isip kung bakit may bahay sa gitna ng liblib na kagubatan. Pero bago sila makapasok ng bakuran, napanganga sila sa kanilang dinatnan. Hindi normal, hindi pangkaraniwan ang mga ganoong imahe. Mabilis silang umalis at nagtago sa halamanan. Kinusot-kusot nila ang kanilang mata. Akala nila ay panaginip lang ang kanilang nakita. Pero hindi. Totoong mga katawan ng taong pira-piraso ang nakalatag sa mahabang lamesa. Nasa bilog na sangkalan din ang hita ng isang tao. Putik, ano yung nakita natin? Shh! Huwag kang maingay. Mga pre, tao yung kinatay dun oh. Teka, baka mamaya Ano? aswang ang nakatira dyan. Pambirang buhay to. Muli silang nanahimik na makaramdam sila ng mga yabag. Marahan silang sumilip. Nakita na lamang nila ang isang matandang lalaki na may daladalang itak. Normal lang naman ang itsura nito, pero hindi pa rin sila nagpapakita sa takot na baka sila naman ang katayin. Nilibot ni Arjo ang kanyang tingin. Inalam niya kung saan mas magandang tumakbo. Pero bago siya makakita ng tamang daan, napansin na sila ng matandang lalaki. Nakalitaw kasi ang isang paa ni Joel sa gilid. Putik, ang tanga mo naman, Joel. Mabilis lang tumakbo paalis nang makita nilang nagbago na ng anyo ang matandang lalaki. Tumakbo rin yun para sundan sila. Sa kasagsagan ng kanilang pagtakas ay naririnig nilang tila umalulong ang aswang na humahabol sa kanila. Palagay ni Arjo, nagtatawag ng kasama ang aswang na yon. Kaya naman binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Halos 1 oras din yata silang tumatakas. Unti-unti na rin dumidilim ang paligid. Maya-maya pa, naramdaman na lang nilang wala nang nakasunod sa kanila. Nagpahinga na muna sila sa gilid. Umupo sila sa katabi na punong balete at doon nagtago. Mukhang mas lalo tayong lumayo ah. Wisit talagang buhay to oh. Tutuloy pa ba tayo dun eh? Di na rin naman tayo tatanggapin. Ang una mong isipin, kung saan ang daan palis dito. Mukhang maraming aswang dito sa gubat na ito eh. Huwag kayo masyado matakot. Kailangan nating kumalma para makapag-isip tayo na maayos. Hindi naman na tayo siguro nasundan nun, no? Pahinga lang muna tayo. Mga pre, pasensya na ah. Pati kayo nadadamay dito. Ayan ka na naman eh. Kurting ko yung lalamunan mo eh. Ano yung mabaho? Joel, ikaw ba yung mabaho? Ay, nakatapag yata ako ng tae. Hindi yan tae ng baka o kalabaw. Malamang tae yan ng tao. Ha? Baka tae ng aswang. Kumuha ka nga doon ng dahon. Punasan mo yung sapatos mo. Sakit sa ilong eh. O kaya itapon mo na lang yung sapatos mo. Ha? Itapon? Katos ng pagnanakaw natin to, no? Huminga na lamang ng malalim si Arjo. Sumasakit na ang ulo niya sa ginagawa nila. Pero kapag iniisip niya ang kanyang inang may sakit, nagagawa niyang kayanin kahit na mahirap. Makalipas ang halos kalahating oras na pagpapahinga, umalis na rin sila. Sa kanilang pinagtataguan, hindi man nila alam ang kanilang direksyon ay nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad. Sinusundan lang nila ang direksyon na nakatutok sa bundok na kanilang natatanaw. Gabi na, inabot na sila ng dilim. Kaya naman mas lalo pang nadadagdagan ang kanilang kaba. Pakiramdam nila, anumang oras ay maaari silang mahuli ng mga aswang. 6:30, meron silang natanaw na maliwanag na baryo. Nagkaroon sila ng saglit na pagtatalo kung lalapit ba roon o hindi. Hindi tayo pwedeng basta na lang lumapit dyan, Arjo. Malay ba natin kung mga aswang ang nakatira dyan sa baryong yan? Paano kung yan yung baryo ng mga sinasabing babae ni Mang Ping? Ang sabi ni Mang Ping,
kailangan nating lagpasan yung bundok ng Bulboles. Hindi ba? Hindi pa tayo nakakalagpas eh. Ayun pa lang yung bundok oh. Baka naman kasi nagkamali lang si Mang Ping. Kasi kung kailangan pa nating lagpasan ng bundok na yan, sobrang tagal na. Baka nga ito talaga yun, Joel. Kapag tayo napahamak, kasalanan nyo ha. Wala tayong mapapala kung di natin aalamin. Subukan lang natin. Nauna nang naglakad si Arjo. Noong mga oras na yon, desperado na silang mahanap ang baryo ng mga Amazona. Kaya nang lumapit sila roon, napatingin sila agad sa mga nasa harapan. Mula sa labas, tinanaw nila ang loob. May nakita silang ilang kalalakihan na naroon at meron din namang kababaihan. Sa puntong yun pa lang, nagtaka na si Joel. Sabi ni Mamping, puro kababaihan lang yung nasa baryo ng mga Amazona. Pero tingnan nyo oh, may mga lalaki. Ibig sabihin, hindi ito yung hinahanap natin. Naloko na. Nakatingin na sila sa atin. 1, 2, takbo! Bago pa sila malapitan ng mga naroon, tumakbo na sila paalis. Tamang hinala sila na baka aswang ang mga naroon. Pero hindi nga sila nagkamali. Dahil nang lumingon sila, nakita nilang gumagapang at tumatalon-talon ng mga nakabuntot sa kanila. Ang biblis gumapang ng mga tokmol! Huwag mo akong hawakan sa damit, si Raulo! Nako, yung isa mga pre, malapit na! Kinuha ni Arjo ang sanga sa gilid. Huminto ito sandali at saka hinampas sa mukha ang aswang. Nang hindi yung tablan ay tinusok naman niya ang aswang sa mata. Dali-dali siyang sumunod sa dalawang kaibigan. Pagdating nila sa dulo ay wala ng daan. Ang bato na nakatambak ang kanilang dinatnan. Sa kanan mga pre! Mas lalong lumakas ang kanilang kaba nang mapansin nilang mas dumarami na ang humahabol sa kanila. Lumalambot na rin ang kanilang tuhod sa sobrang kaba. Sandali! Aray! Ano ba yan? Ngayon ko pa talaga natalisod? Kailan ba pwede? Naku, bilisan mo na. Bumangon ka na. Paghilan nila kay Joel, bigla na lamang may lumabas na babaeng aswang sa gilid. Agad na sinapak ni Jinggoy ang aswang na yon. Tinamaan naman yon sa panga. Dahilan para masubsob sa lupa ang nilalang. Tinadyakan pa ni Arjo ang aswang kaya natakasan nila. Mga ilang minuto pa ang nakalipas, nagawa na rin nilang iwanan ng mga humahabol sa kanila. Hindi na sila nahanap ng mga yon. Hirap na naman silang huminga sa sobrang pagod. Nakaupo lang sila sa paanan ng malaking puno. Buti naman, naiwan na rin natin. Akala ko, huling kabanata na ng buhay natin eh. Huwag tayong kampante. Gubat pa rin to, no? Playground yata ng mga aswang ang gubat eh. Kung hindi tayo makakalis agad dito, baka gawin nila tayong hapunan. Makakalis din tayo dito. Paano mo naman nasabi? Tingnan mo nga nangyari sa atin, oh. Tingnan mo, nasa panan na tayo ng bundok Bulboles. Aakyatin ba natin yan eh? Saglit na lang yan. Nang matapos na ang halos 1 oras nilang pagpapahinga, sinimulan na rin nila ang paglalakbay paakyat ng bundok. Hindi naman gaanong mataas ang bundok. Lagas na rin ang ibang puno roon, pero mas komportable silang gumalaw doon. Malapit na tayo mga pre. Malapit na. Malapit na rin akong himatayin sa pagod. Masakit na nga pa ako eh. Kalahating oras lang ang nagdaan. Nakita na rin nila sa ibaba ng bundok ang maliwanag na baryo. Tila nawala ang kanilang pagod. Nagkaroon sila ng panibagong gana. Sigurado na silang yun nga ang baryo ng mga Amazona na kailangan nilang mapuntahan. Sa sobrang pagmamadali, gumulong si Joel pababa. Buti na lamang ay hindi nabagok ang ulo nito. Nang nasa harapan na sila ng baryo, malapad ang ngiti ni Arjo.
Naisip kasi niya kagad na gagaling na ang kanyang ina. Lumapit sila sa bungad, pero napatigil sila nang may makita silang dalawang babae. Ang suot ng mga yon ay pangdigma talaga. Parang katulad ng suot ng mga sinaunang mandirigma nung unang panahon. Magandang gabi sa inyo. Dalawang magandang binibini. Hindi kami kaaway. Nandito lang kami para humingi sana ng tulong sa inyo. Oo nga, ang layo pa ng nilakbay namin para lang makarating dito. Kaya kung ayos lang, ibaba nyo na yung sibat na hawak nyo. Nakakatakot kayo eh. Pre, gabi na kasi. Baka iniisip nilang may gagawin tayo masama. Wala ko kaming gagawing masama. Masama lang talaga yung mukha ng dalawang kasama ko pero mabuti kami. Kailangan ko makausap si Sarah. Siya lang ang makakapagligtas sa nanay ko eh. Walang tugon ng dalawang babae. Nakatutok pa rin ang sibat sa kanila. Nang akmang lalapit na sila, bigla na lamang may dumating na isa pang babae. May daladala itong itak. Napatigil ang tatlong lalaki. Nagdikit-dikit at nababahala. Hindi kami kalaban. Kalma lang. Sino kayo? At anong pakay nyo sa lugar namin? Kailangan ko makausap si Sarah. Nabalitaan ko kasi na magaling siyang manggagamot. Kailangan ko kasing ipagamot ng nanay ko eh. Nananakit ang tagiliran niya. 2 linggo na. Baka naman pwede niya akong matulungan. Hindi na nang gagamot si Sarah. Ha? Ang sabi ni Mang Ping, manggagamot daw siya. Umalis na kayo. Hindi kami tumatanggap ng mga tagalabas lalo na't oras na ng pagpapahinga. Malas naman no. Ang layo kaya ng nilakad at tinakbo natin makarating lang dito. Tapos ngayon, pauwi nyo lang kami na parang bata. Oo nga naman, sana naman may konsiderasyon kayo. At saka, kawawa naman ang nanay nyo oh. Si Sarah na lang ang natitira niyang pag-asa eh. Walang ospital na malapit sa amin. Miss, kahit saglit lang. Gusto ko lang makausap si Sarah. Gusto ko lang... Hindi na naituloy ni Arjo ang kanyang mga sinasabi nang biglang itutok sa kanya ang itak. Napatigil ang binata. Hindi siya gumagalaw sa takot na baka bigla na lang siyang mawala ng ulo. Hindi ba kayo nakakaunawa? Hindi na kami tumatanggap ng panauhin sa ganitong oras. Sino mang tawang biglang pumunta rito sa ganitong oras ay tinuturing naming kaaway. Oo, naiintindihan ko. Kalma ka lang, miss. Relax lang. Ibaba mo na yan. Wala naman kaming gagawing masama eh. Dahil nagpupumilit kayo makapasok, papapasukin ko kayo. Yun naman pala eh. Mga kasama, dakpin ang 3 yan at ilagay sa piitan. Bukas ng umaga ay lilitisin sila. Naku naman, makakapasok nga, sa kulungan naman. Teka, sandali lang, uy! Ang kukulit nyo ah! Sinubukang agawin ni Jinggoy ang itak na hawak ng babae. Pero laking gulat nila nang biglang bumagsak si Jinggoy sa lapag. Walang kahirap-hirap na pumaibabaw ang babaeng yon sa kaibigan nila. Tinutukan ng itak sa mata. Kung hindi kayo makikinig sa aking sinasabi, gamit itong aking itak ay kukunin ko ang mga mata mo. Una, hindi na nga papalag eh. Kalma naman. Umalis ang babae sa ibabaw ni Jinggoy at agad na rin silang dinakip. Nang kakalad ka rin na sila papasok sa loob ng baryo, lahat ng madaraanan nila ay puro babae. Masasama ang tingin sa kanila. Parang kulang na lang ay bigla silang tagain sa muka o kaya naman ay bugbugin. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kulungan na yari sa makakapal na sanga ng puno. Padabog pa silang ipinasok sa loob. Nauntog pa si Joel. Aray ko naman! Subukan yung tangkain na tumakas. Maaring ito na ang huling buhay nyo, mga lalaki. Naiwan silang 3 sa loob ng kulungang yon. Ang tangi lang nilang kasama ay ang 2 Amazona na nagbabantay sa gilid. Makailang ulit niya yung tinatawag pero hindi sila pinapansin. Ganito talaga mangyayari sa atin kasi gabi na tayo nakarating eh.
Mas okay ng ganito. Kesa naman hinahabol tayo ng mga aswang. Joel, ayos ka lang ba? Sakit ng ulo ko. Bumukol tingnan nyo. Hindi pa natin nakakaharap yung Sarah. Baka siya yung makakaintindi sa atin. Napabuntong hininga na lamang si Arjo. Dismayado siya sa nangyari. Pero sa kabilang banda, nakahinga na rin siya ng maluwag dahil wala na ang mga aswang na humahabol sa kanila. Dahil sa pagod at gutom, agad na rin silang nakatulog. Hindi na nila namalaya ng oras. 6:00 na pala ng umaga. Nagising lang sila nang biglang bumukas ang kulungan. Kakadilat pa lang ng mga mata nila ay hinila na sila palabas. Isang mata pa lang ang nakadilat sa akin Kumakaila ka naman Dinala sila sa isang malaking kubo. Tinulak sila papasok at sabay-sabay pang nasubsob sila sa harapan ng babaeng nakaupo sa trono. Pagtingala nila, nakita nila ang babaeng yon. Namukha nila. Yon ang babaeng kumausap sa kanila nung gabi. Teka, ikaw pala si Sarah? Sarah, tulungan mo ko para sa... Hindi ko pa kayo pinapayagang magsalita. Kaya wala kayong karapatang ibuka ang inyong bibig. Pero... Anong pakay nyo sa aming baryo? Mga kampon kayo na kadiliman na pinadala bilang espiya? Tama bang hinala ko? Hindi yan ang pakay namin. Kagabi ko pa sinabi. Para lang to sa nanay ko. Meron siyang malubhang sakit. May nakapagsabi sa amin na kaya mo raw gamutin ang lahat ng sakit. Kaya ito, nagbaka sakali lang kaming pumunta rito. Oo nga, kaya sana... Hindi kita kinakausap. Ay, sabi ko nga Sarah, tulungan mo ko. Alam ko may nanay ka rin. Alam mo naman siguro kung gaano kasakit makitang naghihirap ang isang ina. Kaya pakiusap. Nais mong tulungan kita ngunit wala naman dito ang sinasabi mong ina. Paano ko maniniwala sa iyong mga sinasabi kung hindi mo mapapakita ang katibayan? Hindi ko na nadala si nanay kasi sobrang layo ng lugar na ito Matanda na siya. Hindi na kaya maglakad. Kung papasanin naman namin mahahamugan din. Kaya nga kami na lang muna ang personal na humarap sa'yo. Kasi gusto ko lang magamot ang nanay ko Puntahan mo siya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lahat gagawin ko. Gamutin mo lang ang nanay ko. Biglang lumuhod si Arjo sa harapan ng babae. Hinalikan pa niya ang paa ng dalaga. Sa puntong yun, tila nagkaroon ng kaunting awa ang babae pero hindi lamang nito pinahalata. Pero sa halip na pagbigyan ng lalaki, tinulak ni Sarah si Arjo gamit ang paa nito. Tumihaya ang binata. Lalapitan sana ni Joel at Jinggoy pero pinigilan niyo ng dalawang babae na mas malaki pa ang katawan kaysa sa kanila. Grabe ka naman. Nakikiusap na nga yung tao sa iyo Wala kang karapatan na humalik sa akin paa. Mababang uring lalaki ka lang. Hindi pa rin ako kumbinsido na may sakit ang iyong ina. Kaya naman, hindi ko kayo paalisin dito. Kailangan niyo munang manilbihan sa buong baryo para mapatunayan na hindi nga kayo kalaban. Manilbihan? Anong tingin mo sa amin, alipin? Ama yung sinabi, magiging alipin kayo. Ganon ang ginagawa namin sa mga tagalabas na pumapasok sa aming baryo. Sandali lang naman. Bakit kailangang umabot sa ganon? Ang gusto lang naman namin matulungan mo ang nanay ni Arjo. May sakit yung matanda. Hindi kami pwede magtagal dito sa lugar na to. Kailangan agad namin makabalik doon. Kung hindi nyo kami tutulungan, kahit paalisin nyo na lang kami. Oo nga, yun na nga lang sana. Para naman kahit papano makagawa pa kami ng ibang paraan para gumaling yung nanay na kaibigan namin. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko kayo maaaring palayain hanggat hindi napapatunayan na kayo ay mga sibilyan. Hindi ako makapaniwala na may mga tao pa palang kagaya mo. Kung magmamatigas ka, maaaring mapatagal ang pananatili nyo rito. Ngunit kung gagawa kayo ng kabutihan, maaaring mapabilis ang inyong paglaya. Wala naman kami kasalanan. Bakit nyo kami parurusahan ng ganon? Ang dami na namin pinagdaanan. Ilang gubat ang nilagpasan namin. Nadaanan pa namin yung bahay ng isang matandang aswang. Nadaanan din namin yung lugar ng mga aswang. Muntikan pa kami mamatay dahil sa mga yun. Tapos ngayon nandito na kami. Parusa pa lang naghihintay sa amin. Ano ang inyong sinabi? Baryo ng mga aswang?
Oo, ang dami naming nadaanan na ganyan at nilagpasan namin sila para lang maparusahan. Di ba ang saya? Maaari niyo bang ituro kung saan yun nadaanan ng sinasabi niyong baryo ng mga aswang? Aha! Alam ko na! Mukhang iisa tayo ng iniisip, pre. Ito lang pala ang sagot sa problema eh. Sasabihin namin kung nasaan ang baryong yon kung hindi nyo kami gagawing alipin dito. Sa sinabing yun ni Arjo, ay napaayos ng upo ang babaeng si Sarah. Tila napaisip ito na parang nagninilay-nilay ang babae kung tama bang pumayag sa sinabi ni Arjo. O ano, ayaw mo pa? Hindi ko maaaring pagbigyan ng gusto mo. Maaring masira ang paniniwala namin at ang sinusunod namin batas. Eh kung ganon, wala kaming sasabing lugar sa inyo. Ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi ko na rin magagamot ang nanay mo kapag hindi mo sinabi sa akin ang nalalaman mo. Tandaan mo, yun ang inyong pakay. Kung hindi mo sasabihin sa amin kung nasaan ang baryo ng mga aswang, hindi ko gagamutin ang nanay mo. O tapos ano, kapag sinabi namin, magiging alipin pa rin kami? Oo, pero ang mahalaga, gagamutin ko ang nanay mo. Hindi pwede. Ang gusto namin, huwag nyo kaming alipinin at gamutin mo ang nanay ko. Dahil nauubos na ang oras. Abusado ang kondisyon mo. Isa lang ang sa akin, pero sa inyo ay 2. Uy, mag-isip ka nga. Kung hindi nyo malalaman kung nasaan ang baryo ng mga aswang, baka magpunta pa sila sa ibang baryo at makapanggulo sila. Isipin mo na lang na maraming masasayang na buhay dahil lang wala kayong nagawa. Kaya nyo ba yon? Oo nga naman. Mukha pa naman kayo mga kumakalaban sa mga aswang. O ano, papayag ka na ba sa deal natin? Nag-isip ng maigi ang babae. Sandali itong natulala at nakatingin sa malayo. Mga ilang sandali lang ay tumayo ang dalaga. Lumapit ito kay Arjo at inutusang tumayo. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo mangyari. Ngunit ito lang ang sisiguraduhin ko sa inyo. Sa oras na kayo ay nagloko at nililinlang lang kami, pupugutan namin kayo ng ulo. Ha? Una, payag na kami. Basta kapag natapos na ninyong patayin ng mga aswang, gawin nyo gusto namin ha. Gamutin nyo ang nanay ko ha. Marunong akong tumupad sa napag-usapan. Dahil ang kagaya ko ay kailanman hindi umaatras sa kasunduan. Puelga, Nulja, dali nyo sila sa maayos na silid. Bigyan ng pagkain at bigyan ng maayos na mapagpapahingahan. Itrato sila bilang mga bisita. Yan ang gusto ko. Ngunit sa oras na may gawin silang hindi kaaya-aya na lihis sa ating paniniwala at kultura, sila ay nararapat lamang na parusahan ng naaayon sa batas ng mga amason ng mandirigma. Hindi na nakapagsalita pa ang 3 binata. Natameme sila. Napatingin na lamang sila sa ibang direksyon nang tumingin ng masama sa kanila ang 2 babae. Agad na silang dinala sa isang kubo. Maayos at malinis ang loob. Meron ding 2 papag doon. May kalakihan ng kubo na yon kaya kasyang-kasya naman silang 3. Maya-maya lang ay iniwan na muna sila para ihanda ang kanilang makakain. Ang ganda sana ng mga babae dito no? Kaso, ang lalaki rin ng muscle. Mas malaki ba sa akin eh? Uy, hinaan mo ang boses mo. Kapag narinig nila yung pinagsasasabi mo, baka isipin nilang nilalabag natin kultura nila. Binabastos natin sila. Kailangan muna nating magpakabait dito. Ang mahalaga, wala silang ginagawa sa atin. Pero, natandaan niyo ba kung saan yung baryo ng mga aswang? Ang dami na nating nadaanan kaya nakakalimutan ko na eh. Oh, akala ko ba alam nyo? Ikaw? Hindi ko rin matandaan eh. Joel, ikaw ba? Ay, pambihira naman talaga oh. Akala ko naman naaalala nyo. Hala, anong gagawin natin ito? Hindi mo rin naaalala? Diyos ko naman oh. Paano yan? Di magpanggap na lang tayong alam natin. Madadaanan naman natin siguro yung gubat eh. Kung malaman nilang nakalimutan natin, ugot ang ulo natin. Kailangan natin galingan magpanggap mamaya. Kapag nabuko nila tayo, siguradong tapos ang buhay natin. Pero dapat subukan pa rin nating maalala. Napabuntong hininga na lamang ang binatang si Arjo.
Pero nararamdaman niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Kaba na hindi niya nararamdaman nung hinahabol siya ng mga aswang. Maya-maya pa, dumating na rin ang kanilang pagkain. Gutom na gutom silang tatlo kaya agad-agad na rin nilang hinilantakan ang mga nakalatag sa pagkainan. Pagkatapos nilang kumain, hinayaan na silang makapagpahinga. Bandang 5:00 ng hapon, ginising na rin sila ng mga babae. May mga daladala ng mga sandata mga yon. Kitang-kita na handang-handa na mga yon. Ang aga nyo naman, aalis na ba? Kailangan na nating umalis. Hindi umaalis sa mga Amazona ng gabi. Ganun din naman ah. Gabi na rin naman tayo makakarating. Maganda na kayong tatlo. Kumuha na kayo ng sandata nyo. Ha? Bakit? Para saan? Ituturo nyo ang baryo ng mga aswang. Kaya inaasahan na maaring pati kayo ay madamay. Marapat lang na may sandata rin kayo upang may pagtanggol nyo ang inyong mga sarili. May punto naman siya, pre. O sige, lalabas na kami. Noong mga oras na yun ay agad na rin silang kumuha ng kanilang sandata. Sinakyan na lamang nila ang mga sinasabi ni Sarah. Paraan nila yon para hindi makahalata ang mga babae na hindi nila maalala kung saan banda sa kagubatan ang lugar ng mga aswang. Hindi nagtagal, lumabas na rin sila ng baryo. Kasama nila ang mga babaeng tila hindi man lang kinakabahan sa mga sandaling yon. Para bang normal na lang sa mga yon na kumakalaban ng aswang. Samantala, nang magsimula na rin silang maglakad ay nagsimula na rin lumakas ang kaba ni Arjo. Kayong mauna dahil kayong nakakaalam ng daan. Sigurado ka bang kakayanin natin ang mga aswang? Kung kami lamang ang tatanungin, hindi namin iniisip ang panganib na dulot ng aswang. Kami sanay na sa mga eksena ng pagpatay. Ngunit kayo ang dapat na nagtatanong sa inyong mga sarili ng ganyan. Kakayanin niyo ba ang mga aswang? Bakit? Hindi nyo ba kami tutulungan? Ang tanging poprotektahan lang namin ay ang mga kababaihan. Hindi namin pinakikialaman ang buhay ng kalalakihan. Ay pambira! Galit ba kayo sa mga lalaki? Bilisan na natin maglakad. Kailangan matagpuan ng mga aswang bago ang umaga. Kailangan nilang mawala bago pa sila magdulot ng lagim sa mga baryo. Napalunok na lamang ng laway ang lalaking si Arjo. Pakiramdam niya, hindi na talaga mapipigilan ang pag-abante nila. Nababahala siya na baka kapag tumagal, makahalata na rin si Sarah sa mga kilos nila. Makalipas ang 1 oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Madilim na sa kagubatan, pero maliwanag pa rin ang katotohanan na hindi nila maalala kung nasaan ang baryo ng mga aswang. Kanina pa tayo naglalakbay ngunit hanggang ngayon ay nasa kawalan pa rin tayo. Umamin nga kayo sa akin. Alam niyo ba talaga kung nasaan ang lungga ng mga nilalang na aswang? O hindi niyo talaga alam at nililin lang niyo lang kami? Tingin mo talaga malapit lang yun sa baryo ninyo? Kung malapit lang yun, di sana nakita nyo na kagad. Malayo yun, kaya hindi pa tayo nakakarating. Kung maghihintay ka lang, makakarating din naman tayo eh. Siguraduhin niyo lang. Dahil sa gubat na ito, maaaring dito na kayo ilibing. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mapanlinlang na tao. Sino bang nakakalam kung nasaan ang lungga ng mga aswang? Di ba kami? Kaya manahimik na lang muna kayo. Hindi na nagsalita pa si Sarah, pero nakahawak ito sa itak, na parabang handang-handa na itong paslangin sila sa oras na sila ay mabuko. 1 oras pa ulit ang nakalipas, hindi na nakatiis ang pinuno ng mga Amazona. Humarang na ito sa kanilang dinaraanan. Tinutukan na ng itak si Arjo, bagay na nagdulot naman ng kakaibang kilabot para sa lalaki. Bakit? Ano namang problema? Alam kong hindi niyo naman alam kung nasaan ang hinahanap namin. Niloloko niyo lang kami. Malayo pa nga. Bakit ba kasi mas marunong ka pa? Nakababa na tayo ng bundok ng Bolboles.
Pero wala pa rin. Nasaan? Wala kayong may turo. Ibig sabihin lamang nito, wala kayong alam. Ang kulit mo naman. Malapit na nga eh. Kasasabi mo lang na malayo pa. Ngayon malapit naman. Halatang nagloloko ka eh. Patay na. Nako, naloko na talaga. Hindi nyo alam. Oo na. Hindi na namin may tuturo. Pero totoong nadaanan namin ang baryo ng mga aswang. Ang kaso nga lang, sa sobrang taranta namin sa pagtakas, hindi na namin matanda ng mga dinaanan namin. Pero totoong alam namin. Nakita pa nga namin kung ano mga itsura nila eh. Nakakatakot sila. Palagi naglalaway. Umaangil na parang aso tapos naglalaway din na parang gutom na hayop. Totoo sinasabi niya. Meron din kaming nakita unang bahay. May matandang lalaki doon na may mga karne ng tao na nasa mahabang lamesa. Hindi kami nagsisinungaling. Hindi lang talaga namin matandaan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kaya paumanhin. Pero kailangan kong tuparin ang aking sinabi. Kailangan ko kayong paslingin bilang parusa sa inyong pang-iinsulto sa amin. Ha? Pang-iinsulto na ano? Pinagbuka nyo kaming mangmang. Kaya nararapat lang na... Ha? Napatigil si Sarah nang marinig nila ang mga kaluskos sa paligid. Lahat sila ay napalingon sa kung saan. Kinakabahan na lamang si Arjo nang makita nilang naghahanda na sa pakikipaglaban ng mga Amazonang babae. Bakit? Anong nangyayari? Mga kababaihan, ihanda nyo ang mga sarili ninyo. Narito na ang mga kalaban natin. Sabi naman sa inyo, di ba? Totoong nakita namin ng mga aswang. Nandiyan na sila! Biglang tinulak ni Sarah si Arjo kaya muling tumihaya ang binata. Nauntog pa ito sa bato. Buti na lang ay hindi ganun kalakas. Agad naman itong tinulungan ni Jinggoy at Joel na makabangon. Agad silang gumilid. Para silang mga bata na takot kahit na may mga hawak naman silang mga itak. Hindi nagtagal, biglang naglabasa na ang mga aswang sa gilid. At dito ay nagsimula na ang labanan sa pagitan ng mga aswang at ng mga Amazona. Putik! Para namang hindi mga babae ang mga yan. Tingnan nyo ang lala. Sobrang bangis nila. Tapos tayo nandito lang. Anong gusto mo? Labanan ng mga aswang na yan? Kung mamatay tayo dyan. Lalaban ako. Ha? Pasikat na naman to. Kapag umupo lang tayo rito, mas lalo lang bababa ang tingin sa atin ng mga kababaihan na yan. Tandaan mo, dito sa lugar na ito, mataas ang tingin nila sa sarili nila. Habang mababa naman ang tingin nila sa atin. Kaya huwag tayong pumayag. Kahit na hindi sumang-ayon sa kanya ang dalawa, umalis pa rin si Arjo sa kanilang pinagtataguan. Sumama siya sa mga nakikipaglabang kababaihan. Kahit na hindi niya alam kung paano papaslangin ang mga aswang, ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya. Nang mapansin siya ni Sarah, tila nakuha niya ang respeto ng babae sa kanyang ginawa. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? O bakit? Anong tingin mo sa akin? Takot? Hindi ganun ang mga lalaki. Kami mga lalaki, matatapang, barako, malakas at magiting. Kung yan ang pananaw mo, hindi kita pipigilan. Napailing na lamang si Arjo. Nilapitan niya ang isang aswang na nagtatangkang umatake ng patalikod. Nailigtas ni Arjo ang isang Amazona. Dahil doon ay mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Arjo. Pakiramdam niya kasi ay isa na siyang bayani sa kanyang ginawa. Pero sa mga nakalipas na mga sandali, mas lalo pang dumami ang mga aswang. Sa puntong ito, naramdaman na ni Arjo na hindi uubra ang kanyang pagpapasikat. Kaya naman muli niyang binalikan ng dalawang kaibigan na sa mga sandaling yon ay nakasiksik pa rin sa gilid ng puno. Wala ba kayong gagawin? Dumarami na sila Maya naman kayo sa mga babae. Ang yabang mo naman, porque may napatay ka ng isang aswang. Kaya na nila yung mga yan. Tingnan mo parang hindi man lang sila nahihirapan Sa likod natin! Agad na pinadapa ni Arjo ang dalawang binata. Muntika na silang tamaan ng kalmot. Nang makabuelo naman si Arjo, agad niyang pinatamaan ang aswang na yun. Nasugatan niya ang nilalang sa braso kaya dumistansya ito. Agad din naman bumangon si Joel at Jinggoy.
Mamamatay kayo kung hindi nyo po protekta ng sarili ninyo. Hindi tayo pwedeng umasa sa mga babaeng yan, no? Wala silang pakialam sa mga lalaki. Sa mga sumunod na sandali, meron na ring umaaligid sa kanilang aswang. Kaya walang nagawa si Joel at Jinggoy kundi sumabay na lamang kay Arjo. Kailangan nilang palagaan ng mga yon dahil kung hindi, sila ang mauunang mawala. Ano ba? Gamitin nyo yung hawak nyong itak. Hindi yan design. Pakita nyo sa mga babaeng yan na hindi natin sila kailangan. Oo nga, tama si Arjo. Kailangan natin maging matatag dahil sa mga lalaki tayo. Ha? Oy, sige. Sabi nyo eh. O ano, tara na. Atake! Sabay-sabay nilang nilapitan ang mga aswang na nasa harapan nila. Bara-bara nilang winasiwas gamit ang kanilang mga itak. Hindi magawang makatake ng aswang dahil puro ilag lang ang ginagawa ng mga yon. Dahil sa taktika ng tatlo, napalayo nila ang mga aswang na kumakalaban sa kanila. Nakalapit na rin sila kina Sarah. Ano, nakita niyo ba kung paano kami lumaban? Wala ko nakita. Hindi nyo lang matanggap na may kwenta ang mga lalaki sa ganitong sitwasyon. Huwag kayong mag-alala ng mga kababaihan. Nandito ang tatlong kalalakihan para kayo ay iligtas. Uy, ano sasabi mo? Mga kasama, unti-unti na silang umatras. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Nagwagi tayo ngayong gabi. Nagsigawan ng mga Amazona. Hindi nagtagal, natigil na rin ang kaguluhan. Wala na ang mga aswang. Sila na lamang ang natira sa gitna ng kagubatan. O ano, alam niyo na ngayong totoong sinasabi namin. Pero hindi nyo pa rin naituro kung nasaan ang kanilang lungga. Hindi ba halata? Malapit na yun dito. Nandito na rin sila. Kailangan ko ng eksaktong lokasyon. Sarah naman, alam kong hindi naman tayo close. Pero kailangan ko talaga ng gagamot sa nanay ko. Isang araw na ako nawawala dun. Nag-aalala na ako na baka kung ano nang nangyari sa kanya. Wala siyang kasama sa amin. Sige na, gumutin mo ng nanay ko. Hindi ako maaaring umalis sa aming baryo. Kahit na kailan, hindi ako nagpupunta sa pasyente. Ang pasyente ang nagpupunta sa akin. Matanda na nga ang nanay ko. Hindi na niya kaya maglakad eh. May sakit pa siya. Paano ko siya dadalhin dito? Kung may pakpak lang ako, di sana binitbit ko na siya. Isipin mo kung kasama namin siya ngayon. Paano kami tatakbo? Kung nandiyadyang hinahabol kami ng mga aswang. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ako dapat gumamot sa kanya. Ha? Seryoso ka ba talaga? Pinuntahan ka namin dito kahit na nalagay ang buhay namin sa panganib. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na hindi ka ang dapat na gumamot sa kanya? Wala na ba talaga kayong konsiderasyon? Ang problema kasi sa inyo, puro lang kayo lakas eh. Puro lang kayo puwersa. Oo, matatapang kayo. Matitigas kayo. Matataas ang tingin nyo sa sarili ninyo. Pero alam nyo kung anong wala sa inyo? Puso. Wala kayo nun. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo dahil baka magsisi ka sa uli. O bakit? Pupugutan mo ako ng ulo? Kaming tatlo? Sige, wala na akong pakialam. Pugutan mo kami. Total, masyado namang makapangyarihan yata ang batas ninyo eh. Gusto ko lang naman tulungan mo ko. Kasi ako, naging masama akong anak. Ito na lang yung tanging paraan para makabawi ako sa kanya. Para mas makasama ko pa siya ng mas matagal. Tapos, ipagkakait mo pa rin? Kahit ginagawa naman namin lahat ng sinasabi ninyo? Sarah, pasensya ka na ah. Pero wala na kasi talaga kaming ibang malalapitan eh. Ang layo ng ospital sa amin, wala rin masakyan. Hindi rin naman mayaman si Arjo para mag-arkila. Ilang araw nang sumasakit ang tagiliran ni Aling Sylvia. Hindi kami pwede magtagal dito dahil walang kasama yung matanda. Sana naman, kahit ngayon lang maging malambot naman ang puso mo. Hindi nyo naintindihan. Hindi ko maaaring iwan ang mga kasama ko. Lalo na ngayon, nagpaparamdam na ang mga aswang. O sige, ganito na lang. Tutulong kami sa pagpatay ng mga aswang na yan. Pagkatapos, tutulungan mo naman kaming magamot ang nanay ko. Sige na. Kahit pag-isipan mo lang muna. Papayag ako, pero sasamahan nyo kami sa laban. Yun nga ang sinabi ko eh. Sasama kami.
At kapag natalo na natin ang mga aswang, sasama ka naman sa amin para gamutin ang nanay ko. Nagkasundo na ang dalawang panig. Pumayag si Sarah sa kanilang kondisyon. Nang masiguro nilang wala ng aswang doon, agad na rin silang umalis. Bumalik sila sa baryo. Pagbalik nila, saka lamang naramdaman ng binatang si Arjo ang sugat niya sa balakang. Wala siyang kamalay-malay na tinamaan pala siya ng kalmot ng aswang. Napaupo siya ng humapdiyon. Napansin naman agad siya ng dalawang kaibigan kaya agad itong lumapit sa kanya. O pre, ano nangyari? May tama ka ba? Oo, ngayon ko lang din naramdaman. Kanina akala ko ayos lang ako eh. May sugat na pala ako. Patingin nga. Lintik na yan pre. Lalim niya na. Oo nga eh. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naramdaman kanina. Namanhid yata ako eh. Sandali lang. Kakausapin ko yung babae. Wag na. Anong wag na? Tingnan mo nangyari sa'yo oh. Kapag humingi pa tayo ng tulong doon, baka mamaya may kapalit na naman. O baka mamaya hindi na niya gamutin si nanay. At saka baka tingnan na naman niya akong mahina o tayo. Pride pa rin ang pairalin mo, ano? Kapag na-infeksyon niyang sugat mo, mamamatay ka na. Tapos, hindi pa magagamot si Aling Silvia. Ako nang balang makiusap sa babaeng yun. Kailangan mo magamot. Namumutla ka na eh oh. Wala nang sinayang na oras ang lalaking si Joel. Mga 10 minuto pang nakalipas, bumalik ito kasama ang amasonang si Sarah. Agad nitong sinuri ang sugat ng lalaki. Nang makitang tila namamaga na yon at nagkukulay ube, inutusan agad ng babae ang mga kasama nito na kunin ang gamot. Maaari bang lumabas na muna kayo? Ha? Bakit naman? Mamaya kung anong gawin mo sa kaibigan namin eh. Buwang ka talaga eh no. Sumunod na lang tayo. Anong nararamdaman mo? Hindi ba halata? Ang hapdi-hapdi nga eh oh. Mas maapdi ang mga gamot na ilalapat ko sa sugat mo. Kaya kailangan mong tatagan. Kung makapagsalita naman to, parang mamamatay naman ako. Mamamatay ka kapag hindi yan naagapan. Hindi nagtagal ay nilagyan na rin ni Sarah ng kung ano-anong langisang sugat ng binata. Kagat-kagat niya ang tinuping damit habang napapasigaw sa sobrang sakit. Pakiramdam niya ay sinusunog ang kanyang balat. Mainit, sobrang kirot na parabang hinihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang pagkatao. Pero 5 minuto ang lumipas, unti-unti na ring nawala ang kirot. Umimpis na rin ang pamamaga. Gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Noong mga sandaling yon ay pawis na pawis siya. Hingal na hingal at malalim na paghinga na lamang ang nagawa. Triple ang dumi ng laway ng aswang kaysa sa laway ng isang hayop. Kaya karamihan sa mga nakakagat nila ay tiyakang kamatayan kung ito ay may impeksyon. Mabuti na lamang ay naagapan. Maraming salamat, Sarah. Mabuti ka naman palang tao eh. Ginawa ko lang ang nararapat. Bilang kasapi na rin kayo ng puwersa laban sa mga aswang. Obligasyon ko ang kaligtasan nyo. Ibig ba nitong sabihin may pakialam na kayo sa amin? Ganun na nga. Tanong ko lang naman to ha, pero bahala ka kung sasagutin mo. Bakit ba puro babae lang kayo rito? Dahil ba galit kayo sa mga lalaki? Ang dahilan kung bakit puro kababaihan lamang ang narito ay dahil namatay na ang lahat ng kalalakihan. Ha? Paano namatay? Lahat ng kababaihan na iwan dito ay may mga asawa at ama, kapatid na lalaki. 5 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng isang malawakang pag-atake ang mga mandirigma para tugisin ang mga aswang. Lahat ng lalaki ay sumama. Ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Kaya naman, lahat ng kababaihan na naiwan sa aming baryo ay nagkaroon ng pagkakaisa. Nagsanay kaming lahat upang balang araw ay magapi namin ang mga salot na nilalang. Akala ko naman kasi ayaw nyo sa mga lalaki kaya puro lang kayo kababaihan. Nasabi mo ipapagamot mo ang iyong ina.
Totoo bang sinasabi mong yon? Oo, totoo yun. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Nais ko lang naman makasiguro dahil hindi ka mukhang katiwa-tiwala. Oo na. Hindi na ako katiwa-tiwala. Basta, sinasabi ko lang sa'yo, totoo ang sinasabi ko. Gusto kong magamot na ang nanay ko. Siya na lang ang meron ako sa mundong ito. Kapag nawala pa siya, wala nang saysay ang buhay kong ito. Tutupad ako sa usapan, ngunit kailangan na muna nating gapiin ng mga aswang. Kailangan maipanalo natin ang laban. Sapagkat kung hindi, maaring maghari ang mga aswang sa mga baryo. Maghahari ang hari ng mga aswang na si Zaldi. Zaldi? Yun ang pangalan ng hari ng mga aswang? Oo, siya ang pinuno ng mga aswang na siyang pumaslang sa mga kalalakihan dito sa aming baryo. Malakas bang isang yan? Hindi ko alam, pero malakas ang aking hinala na mahihirapan tayo sa kanya. Bumuntong hininga na lamang ang babaeng si Sarah. Sa puntong ito ay napansin na ni Arjo ang kakaibang ganda ng dalaga. Para sa kanya, bibihira lang ang ganda na parang natural lamang. Walang kahit na anong kolorete. Matapos ang kanilang pag-uusap ay lumabas na rin si Sarah. Sinubukan namang tumayo ni Arjo. Masakit-sakit pa rin naman ang kanyang sugat, pero mas magaan na ang kanyang pakiramdam kumpara nung una. Oh, anong ginawa niya sa'yo, pare? May nangyari ba sa inyo? Ha? Ano bang pinagtatatanong niyo? Buwang na ba kayo? Walang nangyari, no? Ginamot niya lang ako. Ngayon, maayos na pakiramdam ko. Buti naman at ayos ka na. Akala ko mamamatay ka na eh. Sayang. Anong sayang? Gusto mong mamatay ako? Sayang kasi walang nangyari. Maya-maya pa, naganda na rin sila sa kanilang pagtulog. Kakahiga lang ng dalawa ay humihilik na kaagad ng mga yon. Pero si Arjo, hindi niya magawang makatulog. Iniisip pa rin niya si Aling Sylvia. Ngayong malayo siya sa ina, labi siyang nag-aalala para sa kalusugan nito. Iniisip niya palang na dumadaing sa sobrang sakit ang kanyang ina habang nag-iisa, hindi na niya maiwasang hindi malungkot. Kinabukasan ng umaga, maaga silang umalis ng baryo ng mga kababaihan. Maglalakbay na sila para hanapin ang baryo ng mga aswang. Kahit na hindi pa lubusang naghihilom ang sugat ni Arjo, hindi siya nagdadalawang isip na sumama sa lakad na yon. Mga dakong 9:00 na ng umaga, tumigil sila sa paglalakad. Pababa na kasi sila ng bundok ng Bolboles nung mga sandaling yon. At mula sa kanilang kinalalagyan, meron silang natatanaw na isang baryo. Sarah, sigurado ko na yun ang hinahanap natin. Oo nga, yun na yung baryo ng mga aswang. Naku, mag-uumpisa na ang patayan. Mga kasama ko, ihandaan niyo na ang inyong mga sarili. Tayo'y mapapalaban ngayong umaga. Madali na lang natin sila mapapatay. Maliwanag naman eh. Huwag tayo magiging kampante dahil mas madali nila tayong makikita sa ganitong oras. Napalunok na lamang ng laway si Arjo. Bumukas sa kanyang mukha ang takot na nararamdaman. Kahit na kasi meron na siyang daladalang lakas ng loob, hindi pa rin naman niya may kakaila na nababahala siya para sa kanilang kaligtasan. Ilang minuto lang ang nagdaan, nakalapit na sila sa baryo ng mga aswang. Pero nagtataka sila kung bakit parang tahimik sa lugar na yon. Sumenya si Sarah. Binunot na ng mga babae ang kanilang mga mahabang sandata. Pre, mukhang nakaalis na yata sila rito eh. Sarah, hindi kami nagkakamali. Dito nga yung baryo ng mga aswang. Naniniwala ako, nararamdaman ko, naiwan pa ang mga amoy nila rito. Mga kasama, pasukin natin ang loob! Wala silang sinayang na pagkakataon. Agad-agad na silang nagtungo roon. Inisa-isa nila ang mga kabahayan na kanilang nakikita.
Marami silang mga nahalungkat na mga bagay na nagpapatunay na mga aswang nga ang naroon. Lahat na ng bahay ay nagawa na nilang pasukin. Ang kaso nga lang ay wala na silang naabutan kahit na isa. Dismayado ang mga Amazona. Napapakamot na lang din ng 3 binata. Mga takot pala mga yun eh. Ano nang gagawin natin yan? Di babalik na muna tayo niya sa baryo. Hindi. Dito lamang tayo. Ha? Bakit? Anong gagawin natin dito? Hihintayin natin silang bumalik sa lugar na ito. Malakas ang kutob ko na nararamdaman nilang pupuntahan natin ito. Ngayon, ang ating gagawin ay bibitagin natin sila. Mahuhulog sila sa ating patibong. Huwag mo sabihin na buong maghapon tayo narito. Kailangan mabantayan natin ang baryong ito. Maghahanap tayo ng magandang pwesto na mapagtataguan. Aabangan natin ang kanilang pagbabalik. Kahit na hindi sang-ayon si Arjo sa ideyang yon, ay hindi na rin siya kumontra. Sinubukan na lang niyang pagkatiwalaan ang mga naiisip ng babaeng si Sarah. Lumabas sila ulit ng baryo. Pinalibutan nila ang lugar na yon habang nakatago sa likuran ng nagtataasang puno. Baka gabi pa magbalikan yung mga aswang na yun. Makakatulog pa ako. Gisingin nyo na lang ako kapag nandyan na sila. Bahala ka sa buhay mo. Matutulog din ako, no? Wag! Ha? Anong wag? Samahan niyo ako. Oh, saan na naman tayo pupunta? Maglalakad-lakad lang. Maglilibot. Baka makita natin ang mga aswang na malapit lang dito. Ano kung makita natin? Tayo unang mamamatay? Bahala kayo dyan. Iidlip na lang muna ako. Humiga na ang lalaking si Joel sa inilatag nitong sako sa lupa. Hindi na rin yon pinilit pa ni Arjo, kaya naman mag-isa na lang siyang tumayo. Desperado na siyang matapos ang laban na yon dahil gusto na niyang magamot ang kanyang ina. Oh, saan ka na naman pupunta? Maglilibot ako mag-isa. Babalik ako kagad kapag meron ako nakitang kahinahinala. Para naman tong sira, oh. Sige na nga, nasamahan na kita. Dalawa silang tumayo at umalis pansamantala. Hindi naman sila pinigilan ng mga babae. Nakatingin lang din sa kanila si Sarah. Sa kanilang paglalakad ay hindi na nila namalaya na unti-unti na pala silang napapalayo. Pero dahil din sa paggagala nila, natuklasan nila ang isa pang kuta na parang ginagawa pa lang. Kailangan na natin itong ipaalam sa kanila. Bumalik na muna tayo. Kaso pre, tingnan mo, oh. Nang tumingin sila sa kanilang likuran, nakita nilang may 4 na nakatayo at nakatingin sa kanila ng masama. Nanlilisik at namumula ang mga mata. Tatakbo pa sana sila pero bigla silang nadakma ng mga yun. Sa higpit ng pagkakahawak sa kanila ay hindi na nila nagawa pang makapalag. Kinaladkad na sila ng mga yon at dinala sa kuta ng mga aswang. Ipinasok sila sa kulungan na yari sa makakapal na kahoy. Wala pang 1 oras silang nakakulong doon ay biglang lumapit ang isang matandang lalaki. Panot ang ulo nito. Kaya naman alam na agad ni Arjo na ang matandang yon ay walang iba kundi ang pinuno ng mga aswang na si Zaldi. 2 tao ang nahuli ng mga magigiting na aswang. Hindi na masama. Meron na rin panghapunan at pang-umagahang kinabukasan. Sino ka? Bakit kung makapagsalita ka gagawin mo kaming karne sa kusina nyo? Ako si Zaldi, ang aswang na may pinakamagandang muka. Ha? Saan banda? Saan yung magandang mukha dyan, ha? Sabihin nyo nga sa akin, meron pa ba kayong ibang kasama na naiwan? Kukunin namin sila kung gusto nyo para magkasama-sama na kayo. Basta ituturo nyo lang sa akin kung nasaan sila. Tumigil ka, Panot. Hindi mo makukuha ang mga kasama namin dahil sila na mismo ang darating dito para kunin kami at para paslangin kayo. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga babaeng mandirigma? Ha! Tingin mo talaga nakakaramdam ako ng takot sa kanila? Mga di hamak na babae lang naman ang mga yon.
Huwag mong minamalit ang mga babae. Baka nakakalimutan mo, tandang panot. Babae ang nagsilang sa'yo. Babae ang nagpalaki sa'yo. At ngayon, babae rin ang papas lang sa'yo. Nakakatawa nga naman ang taong kagaya mo. Kalalaki mong tao, umaasa ka sa babae. Kadiri ka. Pero ayos lang naman yan. Kasi mamayang gabi, gagawin na kitang sisig. At ang kasama mo naman ay gagawin kong bopis. Yari kayo kapag nakarating na sila rito. Hindi nila mahahanap ang lugar na ito. Magaling magtago ang mga aswang. Baka hindi nyo alam. Kasi wala kaming pakialam. Pwes, dinalaw ko lang naman kayo rito. Mamaya, ilalaga na kayo. Nakikita nyo ang malalaking kawa na yon? Doon kayo ululutuin. At nakikita nyo ang mga aswang na yan? Yang lahat ang magsasalo-salo sa katawan ninyo. Tumawa ng malakas sa matandang aswang. Hindi na nakapagsalita ang dalawang lalaki. Pinagarian na rin kasi sila ng takot ng mga oras na yon. Iniwan sila ng matandang aswang. Nagsimula na silang mabahala dahil alam nilang hindi malabong gawin nga silang ulam ng mga aswang. Lumipas pa ang ilang oras, mas lalong nadagdagan ang pangamba ng dalawang lalaki. Kahit tangkay nilang tumakas, wala rin naman silang malalabasan. Masyado matibay ang kandadong nakalagay sa pintuan ng kulungan. Bukod pa rito, meron ding dalawang aswang na nakabantay. Hindi nagtagal, sumapit na nga ang kinagabihan. Umiiyak na ang dalawang lalaki dahil alam na nilang kakatayin na sila. Mas lalo pa silang naiyak nang nilabas na sila sa loob ng kulungan. Kinaladkad sila papunta sa katayan. Akmang ilalagay na sana sila sa mahabang tantara ng karne nang biglang dumating ang mga mandirigmang babae. Nawindang ang mga aswang. Nabuhayan naman ng loob si Arjo at Jinggoy. Buong akala kasi nila ay makakaharap na nila si San Pedro. Buti naman dumating na kayo. Akala namin... Buti na lang nahuli kayo. Hindi sana namin ito matatagpuan. Mga kasama, simulan na natin ang paniningil sa mga aswang na ito. Nagsigawan ng mga kababaihan. Nagbunutan na ng mga sandata. Samantalang ang dalawa, mas pinili na lang muna nilang magtago. Wala silang hawak na sandata kaya batid nilang wala rin naman silang magagawa. Asan ba si Joel? Bakit hindi ko makita? Nako, baka naunang namatay na. Makalipas lang ang ilang minuto, napansin ng dalawang lalaki na kumukonti na ang mga aswang. Kakaiba ang husay ng mga kababaihan. Nang makita nilang kaharap na ni Sarah ang matandang si Zaldi, lumapit pa sila roon para mas mapanood ng malapitan. Pre, kay Sarah ako, pustahan. Buwang ka pala. Alam nga naman pumusta ako sa matandang panot na yan. Ganito na lang. Kapag nanalo, manahimik ka na nga. Magsisimula na sila, oh. Umatake ang matandang aswang sa babaeng mandirigma. Dahil sa kakaibang bilis ng matanda, tinamaan nito si Sarah sa braso. Pero tila hindi man lang tinabla ng babae. Parang hindi yun nasaktan. Kahit pa nasundan ng mga galos nito sa katawan. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga pamilya namin! Wala akong utang, kaya wala akong babayaran! Sabay na lumusob ang dalawa. Paghagupit ni Sarah ng kanyang espada ay tinamaan agad nito ang matandang aswang sa mukha. Napatras ito. Pero hindi pa rin ito nagpatinag. Dali-dali itong lumapit sa dalaga at muling umatake. Pero sa kasamaang palad, alam na ni Sarah ang kilos ng pinunong aswang. Kaya muling tinamaan ni Sarah ang matanda na naging dahilan para yun mapahiga. Akmang papaslangin na ni Sarah si Saldi nang biglang, Hindi ko sila pinaslang! Nakakulong lang silang lahat! Maniwala ka! Buhay pa silang lahat! Anong sinabi mo? Hindi namin pinaslang o kinain ng mga kalalakihan na lumusob sa amin. Kinulong lang namin sila. Ginamit namin sila sa pagpaparami naming mga aswang.
Inanakan lang nila ang mga babaeng aswang para dumami kami. Hanggang ngayon ay buhay pa sila. Hindi pa sila patay. Hindi totoong napaslang ko sila dahil hindi totoong malakas ako. Ituro mo sa akin kung nasaan ang sinasabi mo. Dahil baka paslangin kita. Oo, sige. Ituturo ko na. Sa baryo namin, merong ilalim doon. Isang lugar na nasa ilalim ng lupa. Doon sila nakakulong. Puntahan nyo para maniwala kayo. Ah! Hindi na pinagsalita pa ni Sarah ang matandang aswang. Pinaslang na rin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Napanganga na lamang si Jinggoy at Arjo. Matapos nilang maubos sa mga aswang na yon, ay agad na rin nilang binalikan ng baryo ng mga nilalang. Nakita nila ang lagusan papunta sa ilalim ng lupa at doon ay natuklasan nilang naroon pa ang kanilang mga kapamilya. Mahaba na ang buhok ng mga kalalakihan at payat na rin. Ang mga babaeng maangas, matatapang at matatatag ay narinig nilang umiiyak nang makita ang mga kapamilya. Napapangiti na lamang si Arjo at Jinggoy. Visit ka. Huwag mo nga akong iyakan. Ngayon natalo na ang mga aswang at nakita na nila ang pamilya nila. Magagamot na rin ang nanay mo. Oo, kaya makakabalik na rin tayo. Teka, nasaan pala si Joel? Speaking of the demonyo, ayan na oh. Uy, anong nangyari? Bakit naman hindi niyo ako ginising? Natalo na namin ng mga aswang. Hoy, wala tayong inambag ha. Nanood lang tayo. Natigil lang ang kanilang usapan nang lumapit na sa kanila si Sarah. Maraming salamat sa pagsama niyo sa laban na ito. Kagaya ng naipangako ko. Sa oras na matalo natin ng mga aswang, gagamutin ko ang iyong ina. Maraming salamat. Ikaw na lang kasi talaga ang pag-asa ko eh. Napangiti na lamang si Arjo. Kinabukasan nga rin, kaagad na rin silang naglakbay pabalik sa kanilang baryo. Hapon na silang nakarating. Inabutan nila si Mang Ping na siyang nag-aasikaso sa matandang babae na si Sylvia. Dahil sa taglay na kausayan ni Sarah sa panggagamot, 2 araw lang ang nakalipas ay gumaling na rin kagad si Aling Sylvia. Nalaman nilang meron lang palang maliit na bukol sa tagiliran na matanda. Nagad din namang umimpis matapos nitong makainom ng gamot. Samantala, nagkabati na rin ang mag-ina. Pinatawad na siya ng kanyang nanay Sylvia. Si Arjo naman ay nangakong iiwan na ang pagnanakaw na ginagawa nila. Ganon din naman ang 2 lalaki na si Joel at Jinggoy. Si Sarah naman, napadalas na rin ang pagdalaw sa kanilang baryo dahil sa dami ng taong nakakasakit. Kaya kalaunan, tuluyan ang kinilala ng mga residente ang mga mandirigmang babae sa kanilang probinsya. Si Mang Ping naman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakagusto kay Aling Sylvia. Ganon din naman ang matandang babae. Nagkahulugan ng loob ang dalawa sa ilang araw na magkasama sila sa iisang bahay. Naging mapayapa at tahimik na ang buhay ni Arjo mula noon. Napapangiti na lang siya kapag naaalala ang mga karanasan sa kamay ng mga aswang. Pero para sa kanya, ang mga karanasan na iyon ay dadalhin niya bilang aral na maaari niyang magamit sa pagtahak ng kanyang bagong landas. Wakas! Tulungan mo ako!